Kagagaling lang ng lalaking ito mula sa serbisyo militar. Matagal na siyang hinihintay ng kanyang kasintahan para makita. Pero ayun nga, alam na niya ang mga prioridad niya. Hindi man lang halos siya lingunin at tumakbo agad papunta sa kanyang silid. Dahil naghihintay doon ang kanyang bagong gaming capsule. Bago siya sumali sa hukbo, siya ang pinakamagaling na hardcore player sa isang napakahirap na laro. Isa na kalaunan ay isinara. Ngunit ngayon, may bagong larong katulad nito na inilunsad at sabik na siyang subukan nito. Pagpasok sa mundo ng laro, may yugto ng paglikha ng karakter. Kaya agad-agad niyang ginawa ang buhok niya na parang astig na hati sa gitna at isinumite ang kanyang pangalan bilang Kaiser. Pagkatapos, dinala siya sa parang napakalaking labanan na gamit bilang tutorial. Nakakamangha ang VR graphics, pero una, kailangan ng armas. Pumili si Kaiser ng espada at nakilala si Charlie, ang kapitan ng kabalyero, na siyang nagdala sa mersenaryo para harapin ang laban. Malala ang sitwasyon, at natatakot si Charlie na may mas masamang mangyayari kung hindi nila mapipigilan ang mga halimaw. Agad silang sinalubong ng mga pana at mababangis na hayop na mandirigma. Pero bago pa matapos ng kabalyero ang kanyang sinasabi, sumugod na si Kaiser at winasak ang bawat isa sa mga nilalang na nakikita niya. Kahit na baguhan pa lang siya sa larong ito, pinapahiya na niya ang mga mukhang hinang yan para pabalaykan sila sa gubat. Sa lahat ng panahong ito, nag-alala pa siyang baka hamina na ang kanyang galing, pero mas magaan pa nga ang pakiramdam niya sa kanyang mga paa. Tinitingnan siya ng kapitan ng kabalyero nang may paghanga, binubuksan ang sistema ng pagpabor sa laro katulad ng dati. Malaki ang tiwala sa kanya ng kapitan kaya hindi na siya mag-aalala kung magkasala man ang ating bida, kaya naman natamo niya ang titulong Affection Max. Susunod, kailangan nilang puksain ang isang madilim na salamangkero sa loob ng tarangkahan, nang biglang sumulpot ang mas maraming halimaw sa loob ng kastilyo. Balak ni Charlie na panindigan ang kanyang posisyon at sinasabi sa bayani na pigilan ang tagapagpatawag, ipinagkakatiwala ang kinabukasan sa ating bata. Maging si Kaiser ay nagulat na sumusugod ang knight na ito para labanan ang mga ordinaryong kalaban, gayong dapat sana ay tumulong siya sa iyo na talunin ang malaking halimaw. Ang kanyang ikinikilos ay dapat sanang nagbabago base sa mga ginagawa ng gumagamit, ngunit ang nagkukubli sa kabilang panig ng pintong ito ay talagang masama, kaya't maging ang sistema ay nagbabala sa kanya. Agad na nararamdaman ni Kaiser na ito ay isang nakatagong parte, isang mekanismong sadyang itinago na nangangailangan ng biglaang kondisyon para matupad. Sa kabila ng panganib, sabik siyang harapin ang nasa hinaharap, kaya't bumukas ang pinto, ngunit sa halip na isang madilim na salamangkero, isang napakalaking nilalang ang naghihintay sa harap niya. Isang halimaw na nakatali, nababalot ng pulang aura, ang demonyong dragon na may dugong bakal ay sumasalubong sa susunod niyang biktima, habang natatakot si Kaiser na isang maalamat na boss ang kanyang makakalaban sa simula pa lang. Ang bagong larong ito ay humiram ng ilang bagay mula sa dating Demlock. Isa sa mga inspirasyon na iyon ay ang sistema na bumubuo sa pagraranggo mula normal, rare, heroic, at legendary, na kilala rin bilang tier system. Ang sistema ng antas ay ginagamit din sa bawat boss monster sa bawat level, at ang pinakamapanganib sa kanila ay ang mga unique monster na may kanya-kanyang pangalan. At tama nga ang hinala niyo, itong nakakatakot na nilalang na ito ay isa sa mga dragon, isang boss na may pangalan. Nagtitipon ito ng napakalaking lakas at nagbubuga ng matinding presyon. Dahil sa matinding presyon na ito, natutulala ang manlalaro, at naglalabas ang sistema ng iba't ibang screen, na nagpapalam sa kanya tungkol sa uri ng dragon at ang pagbaba ng kanyang mga kakayahan. Lahat ng paggalaw ay bumaba ng 20 hanggang 25%, at sa puntong ito nagtataka na lang ang bata kung ano ba talagang sinisinghot ng mga game developer nang ilagay nila ito sa laro. Ang magandang bagay lang sa sobrang laking butiki na ito ay isang halimaw na boss na pinigil. Kahit na ganon, ang matamaan lang ng isang atake mula sa kanyang kamay ay siguradong talo agad. Hinarap na ni Kaiser ang mga ganitong sitwasyon sa Demlock. Nakakatakot ang kanyang mga kalaban na halimaw na boss, kaya iisa lang ang kanyang pagpipilian, ang pumatay o mapatay. Inilabas ng astig na player ang kanyang espada at umiwas sa unang atake. Isang atake na dumudurog sa lupa. Umiiwas siya sa kanyang kanan bago sumugod pabalik sa laban na may malapad na taga, na sumasaktan sa dragon sa kung anong paraan. Isang ikalawang ungol ang nagpapangyaring matigilan muli ang halimaw.
Napagtanto ni Kaiser na malapit na siyang yapakan, kaya sinasalubong niya ang kamay gamit ang isa pang taga ng espada, ngunit napapaurong lamang siya ng ilang talampakan mula sa impact. Sandali siyang naglaan para alamin kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa niya, at sa 1,000,000 buhay, 120 lamang ang nabawas ng taong ito. Sa madaling salita, kailangan niyang magpursigi o baka mapunta siya sa plato. Ito ang pinakamahirap na antas, lalo na para sa unang boss. Muling hinahampas ni Kaiser ang dragon, habang inaalala ang mga nakakabaliw na komento na nabasa niya sa forum tungkol sa dragon na ito. Tila kahit ang pinakamagagaling na manlalaro sa larong ito ay hindi nagawang talunin ang nilalang, pero sa ngayon ay magaling siyang lumalaban dito sa pamamagitan ng mga hampas niya. Parami ng parami ang mga komento na pumapasok sa kanyang isipan, habang ginagamit niya ang kanyang espada para sumangga at patumbahin ang dragon sa bawat pagkakataon. Nakakatuwa, napansin din sa mga komento kung paano nabunyag ang pangalan ng uri ng demonyong dragon. Akala ng karamihan sa mga manlalaro na ito ay isang uri ng bug. Hindi talaga maintindihan ng iba. Kasi, may isang tao na sa wakas tinalo yung tutorial boss monster sa unang pagkakataon. Tinamaan ang kuko ng dragon, paulit-ulit niya itong sinugitan. Si Kaiser parang naging Levi Ackerman Beyblade, at sinimulan niya itong hiwain sa buong katawan. At ayun nga, bumagsak ang dragon, at siya ang unang taong nakatalo sa isang legendary boss sa tutorial. Makakatanggap siya ng gantimpala maya-maya. Pero sa ngayon, si Kaiser ay hingal na hingal at ubos na ubos, galit na galit kung gaano katigas ang ulo ng boss na ito. Ibinunot ang kanyang espada, nakatuon siya sa detalye na siya ang unang manlalaro na nakapatay sa boss, na humihigit pa sa ilan sa kanyang mga dating kaibigan. Akala pa nga nila na ang halimaw ay hindi matatalo sa yugto ng tutorial. Ngunit sa ngayon, interesado si Kaiser kung kumusta na ang kanyang mga kaibigan. Bilang kanyang gantimpala, natanggap niya ang titulong unang mamamatay, at nabuksan ang ilang katangian para sa kanyang paglalaro, kung saan ang una ay ang master ng sandata. Ang pangalawa ay nakatagong dragon, ang pangatlo ay mamamatay, ang pang-apat ay bayani, ang panlima ay pagtagumpayan. Lahat ng kanilang mga kondisyon ay natugunan. Nagbubukas ng mas makapangyarihang katangian na tinatawag na mata ng katotohanan. At sa unang tingin pa lamang, gulat si Kaiser na ang dami niyang nakuha sa isang laban lang. Kasi, sa karaniwang tutorial, isang katangian lang ang gantimpala sa bawat manlalaro. Pag-usapan natin saglit ang mga katangian. Isa sila sa mga espesyal na sistema sa larong ito, iba-iba ang uri gaya ng gabay at dalubhasa sa espada. Ang ilan sa mas mataas na antas ay iginagawad lang batay sa ipinakitang husay. Sa kasalukuyan, halos doble na ang mga estadistika ni Kaiser. Tumindi rin ang mga epekto ng kanyang espada kasama ng iba pang magagandang dagdag. Pinagmamasdan niya ang espesyal na katangian, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga bagay na karaniwang nakatago. Bahagyang malabo ang epekto nito, at oo, habang ang bihasa sa sandata at mamamatay bayani ay magagandang katangian na sa kanilang sarili, ngunit hindi sila espesyal. Palaging may ilang tao dyan sa hanay ng mga manlalaro na magtataglay ng ganyang mga katangian. Ngunit pagdating sa kakaibang kasanayan tulad ng mata ng katotohanan, ang bagay na ito ay nag-iisa. Sa madaling salita, swerte ang taong ito sa kanyang nakuha, nakakuha siya ng iba't ibang gantimpala at nakamit ang isang napakalaking tagumpay. Maging ang titulong nakuha niya ay nagpapahintulot sa kanya ng mga espesyal na epekto upang magbigay ng 10% mas mataas na pinsala sa mga halimaw na boss. Sa ngayon, parang si Bro ang nagpapakasarap sa buhay, lalo na at madalas siyang malas na malas sa nakaraang laro, katulad ko tuwing nagbubukas ako ng case sa Counter-Strike. Anyway, tinitingnan niya ang bumubukas na pinto. Si Kapitan Charlie pala na duguan at may mga pasa. Nagulat ang lalaki na makita ang player, at nagtanong kung talagang nagawa ni Kaiser na talunin ang mga halimaw ng mag-isa. Hindi maisip ng kapitan kung paanong hindi man lang malubha ang sugat ng taong ito, kaya't nagtataka siya kung anong klaseng napakahusay na player siya. Pinili niyang huwag nang alamin pa ang tungkol sa background ni Kaiser. At ibinabahagi kung paano karaniwang isinisilang ang mga bayani sa panahon ng matinding kaguluhan, kaya ang mismong presensya ng lalaking ito ay isang tanda ng pag-asa sa mundo. Ang corny na dialogo ng larong ito ay nakakabagot sa ating bida,
habang ang lalaking ito ay lumuluhod upang makiusap sa bayani na bigyan siya ng pagkakataong maging kanyang espada. Kahit na ipinapaliwanag ng system na ang kanyang intensyon ay totoo, at magiging tauhan siya ni Kaiser dahil dito. Nagtataka ang ating bida sa alok, saka naman, patay na si Charlie sa bersyon ng laro, kaya walang magiging espesyal na benepisyo. Malinaw na binigyang diin sa tutorial na ang pangyayaring ito ay magaganap sa nakaraan. At iniisip na isa lamang itong walang kwentang formalidad, sinabi ni Kaiser sa kapitan na gawin ang gusto niya. Ang kanyang mga salita ay binigyang kahulugan bilang isang pagtanggap, na nagbibigay sa kanya ng suporta ng kapitan. Ang lalaki ay makakatulog na ngayon ng payapa, umaasa sa isang mas magandang kinabukasan kasama ang bayani. Napansin ni Kaiser ang mga salitang iyon, habang ipinapalam ng sistema na malapit na siyang bumalik sa Pantheon. Isang malaking portal ang lumitaw sa likod niya, oras na para umalis sa tutorial, ngunit bago siya umalis, tinawag ng kabalyero ang kanyang Panginoon at tinanong kung saan sila susunod pupunta. Nag-iisip sandali, sumagot si Kaiser na pupunta sila kung saan sila kailangan, dahil magulo ang mundong ito. Tuwang-tuwa ang kabalyero sa sagot na ito, na para bang bumigkas si Bro nang sinabi ni Socrates. Anyway, nagsisimula ang proseso ng paglihis na may 5th segundong timer, binigyan siya ng kapitan ng isang artipakto bago matapos ang countdown, at sa kanyang huling mga salita, ngumiti si Charlie at nagpasalamat sa kanyang Panginoon, umaasa para sa kaligtasan. Agad na ibinalik si Kaiser sa Pantheon pagkatapos ng sequence na ito, tinatanggap siya sa isang lokasyon kung saan pumipili ang isang manlalaro ng isang Diyos at nagsisimula ng isang landas pasulong para sa kanilang mga biyaya. Hinahangaan niya ang sikat na istruktura ng Pantheon, ngunit mas karaniwan, maituturing itong ordinaryong silid gacha. Ang lugar na ito rin ang dahilan kung bakit maraming manlalaro ang umiiyak at natutuwa depende sa kanilang swerte, dahil ang Diyos ng gacha ang namamahala sa kanilang kapalaran. Dahil isang Diyos lamang ang maaaring paglingkuran ng isang manlalaro, ang kanilang landas ay naaayon dito. Lahat sa larong ito ay nahahati sa mga antas. Ang mga Diyos mismo ay may sariling mga antas, kwento, bayani, at mitolohiya. Ang mga Diyos ng kwento ay mga nilalang na naging Diyos sa pamamagitan ng mga kwentong kumalat sa sinaunang panahon. Ang mga Diyos ng bayani ay yaong nag-ambag sa ikabubuti ng sangkatauhan, humuhubog sa kanilang pag-akyat. Sa wakas, may mga mitikong Diyos, yung mga responsable sa buong mitolohiya, gaya ni Zeus o Odin, mula sa kanya-kanyang mitolohiya. Gaya ng inaasahan, ang mga Diyos ng mito ang pinakamataas din na antas. Ang bawat lumulutang na card sa dimensyong ito ay naglalaman ng iba't ibang Diyos, kaya pinapayagan siya ng sistema na pumili ng isa. Alam na ang swerte ng ating bida ay medyo sablay, wala siyang gaanong pakialam, pero ang pinakanagulat sa kanya ay isang nagniningning na gintong card sa gitna ng iba. Aktibo ang kanyang mata ng katotohanan, biglang napagtanto ni Kaiser na magagamit niya ang kakayahang ito para makita kung ano ang nasa likod ng kahit anong baraha. Dito nagiging sobrang lakas ang abilidad na ito, dahil malalaman niya talaga kung aling gacha pool ang pinakamaganda at gagamitin niya yon para sa kanyang kalamangan. Yung mga dating kasamahan na nagsasabing napakasama ng swerte niya, nasaktan nila ang damdamin niya dahil lagi siyang nakakaramdam ng lungkot. Pero ngayon, nagbago na ang lahat, opisyal na siyang magiging isang malakas na manunupil. Hindi mapigilan ni Kaiser ang kanyang excitement at mukha siyang kakatwa dahil alam niyang panalo na siya. Simula ngayon, nagpasya siya na ang targete niya lang ay ang mga gintong baraha para sa kanyang sariling kapakinabangan. Kinukuha niya ang unang baraha, nagliliwanag sa gintong kislap, na may larawan ng Diyos ng espada na may isang braso, si Tyr. Isang mythical na hila ito. Kaya yun ang nakakapanabik, pero kasabay nito, ang sistema ay naglalabas ng kakaibang mensahe. Lumalabas na hindi pa kwalipikado si Kaiser para maging apostol ni Tyr, kaya hinihimok siyang humugat ng isa pang baraha. Umiiyak na yung Bro, nagtatanong kung bakit hindi siya pwedeng maging apostol. Kahit yung Diyos mismo ay nagulat sa revelasyon na ito. Kakaiba itong pangyayari, hindi pa siya nakarinig ng manlalaro na nakaranas ng ganito. Ang salitang sisidlan ay tumatak sa kanyang alaala. Kasi kadalasan, tuwing napapatay ang isang user ng anak ng demonyong hari, nagbibigay ang Diyosa ng revelasyon sa kanila. Ang problema lang, napatay ni Bro yung anak, kaya hindi man lang dumating ang Diyosa.
Sa madaling salita, nagdurusa si Bro sa tagumpay dahil napatay niya ang tutorial boss, kaya hindi niya natanggap ang basbas ng Diyosa. Tinitingnan ni Kaiser ang kanyang system stats, at wala siyang makita. Ang seksyon ng apostol ay talagang wala, kaya isa lamang siyang simpleng adventurer. Dahil dito, nagiging mahirap ang mga bagay para sa kanya, kaya pinag-iisipan niya ang kanyang susunod na hakbang. Bro, parang bumunot ng Egyptian God card mula sa Yu-Gi-Oh, pero ngayon hindi na niya ito masummon. Lahat ng card niya sigurado pare-pareho ang nakasulat, kaya mapapabagsak siya sa kanyang mga tuhod, biktima na naman ng kanyang malas. Hindi alam ng tropa natin ang kanyang susunod na gagawin, dahil kahit burahin niya ang karakter na ito at magsimula ulit, aabutin pa ng 2 buwan ang paghihintay. Pero bigla na lang nangyari. Napatingin ang mata niya sa kanan, nakita niya ang isang kakaibang isang card na nagliliwanag na may nag-aalab na pulang enerhiya. Natatangi ang card na ito dahil hindi pa niya ito. Narinig na niya yun dati. Matapos piliin ang nakatagong card, hinugot niya ang nakalimutang huling adventurer, si Casher, na nakakatugon sa mga kwalifikasyon para maging apostol ng lalaking ito. Nagliwanag ng pula ang mundo ni Kaiser dahil alam niyang espesyal ang sitwasyon na ito, isa itong nakatagong piraso na walang nakakaalam. Matapos kumpirmahin, idinagdag ng sistema ang kanyang klase bilang ang huling adventurer sa kanyang stat sheet, na nagbibigay daan sa kanya ng tulong mula sa huling mandirigma ng sangkatauhan, sumasalakay ang mga pulang enerhiyang spiral sa kanyang katawan, binubuksan ng isang natatanging kakayahan na gumamit ng mga kasanayan anuman ang mga paghihigpit ng klase, na talagang napakalakas. Kahit hindi isama ang pagkakaiba sa antas, kaya na ngayong i-spam ng bata natin ang kahit anong mula sa kahit anong klase, kaya maaari niyang sunggaban ang lahat ng kailangan niyang kasanayan para buuin ang kanyang espesyalisadong skill tree. Salamat sa mata ng katotohanan, mahihinuha pa niya ang mga uri ng kasanayan na makukuha niya, at ang pagsasama nito sa katangiang master sa armas ay lalo lamang siyang gagawing napakalakas. Dahil dito, ang lalaking ito ay magiging isang malakas na master, ang marunong sa lahat na walang natitirang kahinaan. Sa pagkumpleto ng proseso ng pag-unlad, balak ng sistema na i-teleport siya sa Avtartle sa loob ng 5 segundo. Si Kaiser ay excited at sa wakas ay may dahilan para subukan talaga sa laro, siya ay ngumingiti habang muling nagliyab ang kanyang kinabukasan bilang isang mapaghiganti. Sa Avtartle, dumating tayo sa lungsod ng mga simula, ang Ard. Tampo ang mga manlalaro dahil sa malas na gacha, ngunit okay lang sa iba dahil hindi lang naman labanan ang mayroon sa larong ito. Masigla ang kapaligiran sa iba't ibang manlalaro, ngunit sa gitna ng mga taong ito, naroon din ang mga scout, ang mga lalaking nakasuot ng mga nakaaakit na suit. Naghahanap talaga sila ng mga talentadong miyembro para sa kanilang mga sariling guild, ngunit sa totoo lang, itinuturing silang nakakainis. Frustrado ang isa sa mga scout at gusto nang makita ang kanyang kota ng pagkuha ng mga miyembro o kaya'y magagalit ang kanyang boss, pero nakakatuwa, may nakita silang lalaki sa malayo na maaaring magustuhan nila. Sa tingin nila, tila nasaraan na ng ulo ang bata at walang saysay na kunin siya. Habang dumadaan sila sa kanya, ang ating bida ay humahanga sa isang bagong gamit na suot niya, ang kwintas ng dugo at tipan. Isa itong gamit na pangbayani na may iba't ibang gamit. Muli, pakiramdam ng lalaking ito na siya'y pinagpapala, napakasarap sa pakiramdam. Biglang may lumabas na abiso, ito'y isang misyon na paglilinis ng mga goblin, ang unang misyon niya. Kailangang harapin bilang isang manlalaro, ngunit hindi lang siya, sinabihan din ng iba na talunin ang 40 goblins bilang isang misyon sa pangangaso. Ang lahat ay sabik, habang isang pandak na may bigete na tinatawag na Hunter Dante ay ipinapasa ang trabaho sa mga manlalaro para lipulin ang mga goblin para sa kanya. Agad-agad, ang unang naiisip ng mga manlalarong ito ay magtawag ng mga miyembro para bumuo ng mga grupo. Napansin ni Kaiser ang detalyeng ito, sa katunayan, may isang grupo pang ang lumapit sa kanya, ipinapahayag ang kanilang pagnanais na magpa-level hanggang 12. May isang mamamana at isang mage, at mukhang kalmado naman sila sa kanilang hitsura. Karaniwan, ang pangangaso ay mas madali kapag ginagawa mo ito bilang isang grupo, anumang dagdag na karanasan ay nakakatulong din, kaya mahalaga ang paggugrupo sa larong ito. Sa isipang yun, pumayag si Kaiser na sumali sa kanila, na bumuo ng Shield Best Party sa ilalim ng pangalan ng leader.
Tinanong ng isa sa mga manlalaro kung tagahanga ba siya ni Kaiser dahil ginamit niya ang kanyang pangalan, yung dating number 1 sa Demrock noon. Akala nila isa siyang tagahanga ng Rango kaya nagpangalan din siya, hindi nila alam na ang lalaki natin ay siya talaga. Para itong tinatanong si Michael Jackson kung siya si Michael Jackson. Sige, sabik na sabik ang grupo na magmadali at magpa-level 12, pati yung isa naming kasama gustong-gusto ring sumabay. Lumilitaw agad kami sa misyon nila, kung saan pinupukpok ni Shield Best yung isang goblin para matigilan, at pagkatapos ng unang tama, sinabi niya sa lahat na umatake na rin. Pinakawalan ng Archer at Mage ang kani-kanilang atake, sumusulong lampas sa kaibigan nila at pinatay agad ang berdeng goblin. Sa pagkatalo ng unang nilalang, medyo natakot yung iba, pero kahit ganun sinubukan pa ring sumugod na parang mga tanga. Dinidiinan nila si Shield Best sa depensa habang nag-aalala ang kanyang mga kaibigan dahil sa matitinding tama na natatanggap niya. Hinihikayat sila ng leader ng team na agad na atakihin ang mga goblin habang pinipigilan niya ang mga ito, maliban na lang sa isang malaking problema, pareho silang nasa cooldown mode. Dahil abala sila, sumugod ang ating bida sa laban mula sa itaas. Sa mismong sandaling yun, kumilos ang lalaking ito at winasak ang goblin sa isang bagsak. Sobrang bilis niya kumilos kaya pati ang iba ay nagulat. Tumayo si Kaiser sa lupa bago sumugod muli sa kawan na parang missile. Mabilis niyang pinatay ang ilang goblin. Agad habang nakukuha niya ang papuri ng kanyang mga kasama. Pati ang pinuno ng grupo ay napahinto at nagpasalamat sa kanyang kahangahangang ipinakita, naniniwalang matatapos nila ang misyon ng mabilis. Isang maliit na problema sa unahan, isang buong grupo ng mga duwende ang dumating. Ang mga maliliit na berdeng kalbong mga ito ay humahalaklak at nag-aabang ng pagkakataong sumalakay, habang hinihimok sila ng pinuno na umatras. Maliban na lang sa ating bida na hindi alam kung ano ang ibig sabihin noon, dahil handa siyang sumabak kaya sumugod siya. Tuwang-tuwa ang mga duwende, naniniwalang sila ay nakakakuha ng libreng biktima, habang ang lalaking ito ay biglang sumusulpot sa itaas, nakatingin sa kanila ng masama na parang demonyo. Sa una tila kalmado, ngunit pagkatapos ay isang malaking pagsabog ang sumiklab mula sa resulta ng laban. Ipinapaalala nito sa atin ang isang usapan ni Kaiser sa kanyang dating kaibigan, na nagtatanong kung bakit palagi siyang napapasubo sa pinakamahihirap na laban. Hindi maintindihan ng ating bida ang ibig sabihin ng pagiging padalos-dalos, habang ipinapaliwanag ng kanyang mga kaibigan na lagi siyang unang sumusugod sa anumang laban sa malalaking halimaw o malalakas na kalaban. Ang pinakamataas na ranggo ay sumagot lang na lagi naman niyang natatalo ang bawat panganib, hindi pinapansin ang peligro. Nang lahat ng ito, ang pagiging padalos-dalos ay isang konsepto na hindi kilala ng lalaking ito, dahil kahit na parang mapanganib sa iba, pinapawi ang kanilang kagustuhang harapin ang laban ng may ganitong peligro, si Kaiser ay kabaligtaran. Alam mo, ang lalaking ito ay wala sa panganib, siya ang panganib, at hindi niya pagagandahin ang kanyang sarili para ipaalam yan sa iyo. Palagi siyang lumaban ng may pamamaraan, alam na sa bawat engkwentro ay mananalo siya. Ang pagsabog kanina ay nangyari dahil sa isang kasanayan na tinatawag na smash na ginamit niya. Nagpapatama si Kaiser ng matinding tama sa mga berdeng duwende at hindi yung mga uri ni Spider-Man. Sa natitirang isang nagbabantang maitim na duwende, itinaboy ni Kaiser ang lahat ng ang daan pabalik para puntiryahin ang pangunahing banta, batid na mas mainam na unahin ang mga kalaban na malayo. Sa kanyang pagtalon, tinatamaan niya ang ilang mga armadong mandirigma na nakaharang. Ang madilim na goblin ay nagpakawala ng kanyang knuckle-alasong bala para subukang bagalan siya, ngunit agad na pinaganya ng lalaking ito ang kanyang katangian ng paglampas sa sarili, para higaitan ang kanyang mga limitasyon. Pinatalas nito ang kanyang mga pandama, na nagpapahintulot sa lalaking ito na ilihis ng tama, na ikinagulat ang goblin sa kanyang mga gulat na galaw. At pagkatapos ay tinapos niya ang buhay nito sa isang iglap, bago harapin ang isa pa sa harapan at harapin din yun. Hinarang ni Kaiser ang atake. At tiyak na nagbibigay ng isang magandang taga, ibinubuwal ang halimaw. Ang epekto ng katangian ng bihasa sa sandata ay aktibo, kaya nagagamit niya ang kasanayan na tinatawag na pagsamantalahan ang kahinaan. Nasisiyahan ng ating bata sa kanyang pag-unlad, kinukuha ang maikling punyal at ibinabato ito diretso sa mata ng duwende, nagdulot ng kritikal na tama.
Ang mga nakapaligid na duwende ay nagkakaisa laban sa kanya. Isa sa kanila ay inaatake siya gamit ang pamalo. Itinatabig ito ni Kaiser, kaya nagagamit niya rin ang espesyal na kakayahan ng sandata. Kinukuha ang mismong pamalo, nagiging parang magulang na asyano ang lalaking ito sa kanyang mga kalaban. Una, ibinabato niya ang punyal. Paitaas sa lalamunan ng halimaw, bago paluin ang mukha nito ng batuta, hanggang maging parang malambot na bagay. Ang husay niya sa kanyang armas ay tumataas pa, at umaakyat ang antas niya. Sa ngayon, medyo maganda ang takbo ng mga pangyayari para sa kanila. Gusto nga niyang matuto ng mga kasanayan ng walang limitasyon, pero hindi niya akalain na magagamit niya rin ang mga ito kaagad sa laban. Kahit pagod na pagod, tuwang-tuwa rin siya na umabot sa ganitong antas. Ngunit habang siya ay nasa sabik, ang mga nanunood sa kanya ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Hindi maintindihan ng leader ng grupo kung paanong nagawa ng isang manlalaro ang ginawa niya. Kahit ang isang bihasang grupo ay hindi kaya laban sa isang kumpol ng mga duwende. Ang lalaking ito ay nasa ibang antas dahil sa pagharap sa ganitong uri ng banta, at ang pangalang Kaiser ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Talagang iniisip ni Shieldbest kung ang lalaking ito ay ang parehong tao mula sa nakaraan, ngunit ayaw niyang tanggapin ang nakakatawang katotohanan na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang parehong henyong ranker ay nawala sa mundo sa loob ng 2 buong taon. Hindi maaaring ang parehong lalaki ay lumitaw sa kanyang handaan, di ba? Iyan ang iniisip niya, ngunit nagtatanong ito, sino ba talaga ang lalaking ito? Kaiser ay parang yandir ngayon. Gustong-gusto niya ang rank future niya. Iniisip ni Shieldbest na talagang baliw na ang lalaki. Bumalik sa katinoan, nakita ni Kaiser ang papalabong bangkay at napagtanto na ang parehong dagger at bat ay mawawala dahil bahagi sila ng kalaban. Gayunpaman, marami siyang nagawa sa paglampas sa mga limitasyon ng armas, kaya masaya siya. Binuksan ang status window, tiningnan niya ang kanyang level at stats. Mula sa isang hunt, tumaas siya ng 3 stage, na sapat na. Kahit na may access siya sa lahat ng armas. Mahal ni Kaiser ang kanyang espada at balak niyang ilaan ang kanyang puntos sa lakas at liksi. Ang ibang stats ay siguradong sakop na sa pamamagitan ng kanyang gamit at mga dagdag na katangian, kaya kalmado lang siya. Sa gitna ng kanyang pagdiriwang, dumating ang kanyang mga bagong kaibigan para purihin siya sa pagiging magaling sa laro. Pinupuri siya ni Shieldbest bilang ang tunay na Kaiser, samantalang ang ibang mga kasama ay hindi maintindihan kung bakit susubukan ng isang legendary ranker na maglaro muli ng ganitong laro. Gayunpaman, ang kanyang mga kasanayan ay pinakamagaling sa lahat, kaya hindi imposible para sa kanila na maniwala sa katotohanan. Habang sila ay nagtatalo, ang tanging kayang tanggapin ni Kaiser ay kung paano siya talaga ang tunay na Kaiser. Sa pagtataka, tinanong nila kung may hinugot ba siyang uri ng mythical na Diyos para sa kanyang pinsala, na magalang niyang sinagot na dahil yun sa kanyang mga katangian at titulo. Natigilan sila nang marinig na nakakuha siya ng magagandang bagay at nagtataka kung balak niyang maging ganap na ranker. Sandaling katahimikan ang namagitan sa grupo, kung saan iminungkahi ni Shieldbest na manghuli pa sila habang napupuno ang kanilang stamina. Handa nang sumabak ang ibang mga lalaki at wala ring problema kay Kaiser. Sa katunayan, mas naging kampante at umaasa sa ang kanyang grupo. Ambag, pero mula sa kanilang usapan, ang tanging natatandaan niya ay ang mga sinabi ng kanyang dating partido. Gusto nilang ipaubaya sa kanya ang pagsalakay, ngunit positibo ang alaala niya rito at iniisip niya kung ano na kaya ang ginagawa ng kanyang mga dating kaibigan. Bigla, isang apurahang misyon ang lumitaw sa anyo ng isang maliit na halimaw na boss. Inaasahan ng grupo na patayin ang mutanteng goblin ng walang limitasyon sa oras, na ikinagulat ni Kaiser. Lumipat ang kwento sa bunganga ng kuweba kung saan nakatayo ang buong grupo. Sa wakas ay dumating na sila upang harapin ang mutanteng goblin at tapusin ang misyon. Si Archer at ang mage ay patuloy na nagrereklamo tungkol sa kanilang nararamdamang pagkabalisa ngayon, kahit na isinulong na nila ang kanilang sarili ng husto at nakaakyat na sa level 9 sa pagpunta nila rito nang walang pagpigil. Ang ating bayani, gayunpaman, ay lubos na nauunawaan kung saan nagmumula ang pagkabalisa na ito, dahil ang piita na kanilang papasukin ay kilalang kilala at malawakang kilala bilang tagapagpabagsak ng mga baguhan sa mga manlalaro.
Naaalala ni Kaiser na nabasa niya ang mga pagsusuri kung saan patuloy na pinag-uusapan at kinakabahan ang mga tao kung paano malalampasan ang piitan na ito nang hindi pa ulit-ulit na namamatay sa bawat pagsubok. At saka, halos tiyak na may mamamatay sa unang subok. Dahil dito, ang piitan ay nagkaroon ng ilang palayaw kasama na ang libingan ni Arda sa mga manlalaro. Habang tuluyang pumapasok ang grupo, patuloy na iniisip ni Kaiser ang sobrang hirap ng lugar na ito at kung paano kailangan ng napaka-espesipikong paraan ng pagtutulungan kung gustong malampasan ito ng maayos. Habang mas lumalalim ang grupo, patuloy silang nagrereklamo kung paano dapat ipagbawal at alisin sa laro ang ganitong lugar. Matapos makinig sa lahat ng negatibong komento na ito, sinisikap ni Pinuno Shieldbest na palakasin ang loob ng kanyang koponan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na wala silang ibang pagpipilian kundi talunin ang piitang ito kung gusto nilang magkaroon ng pagkakataong sumali sa mas mataas na antas ng pagsalakay. Katulad ng kung paano mas gusto ng mga kumpanya ang mga intern na may karanasan kaysa sa mga baguhan, ang mga samahan sa larong ito ay sumusunod din sa parehong prinsipyo, at dahil dyan, ang pagtatapos sa piitang ito ay kinakailangan kung gusto nilang magkaroon ng tunay na pagkakataong sumali sa isang maayos na samahan o grupo. Nagtakda pa ang laro ng mahigpit na mga panuntunan upang matiyak na walang sinuman ang makakadaya sa sistema at ang buong pag-unlad ng bawat manlalaro ay naitalasa. Isang kakaibang aklat ng mga pakikipagsapalaran, kaya walang sinuman ang basta na lamang makapagsisinungaling tungkol sa paglilinis ng piitan nang hindi talaga ginagawa ito mismo. Nauunawaan ni Kaiser na sa ngayon kailangan niyang tiyakin na malilinis niya ang piitang ito kung gusto niyang magkaroon ng pagkakataong sumali sa pagsalakay sa boss sa susunod na lungsod. Ang boss sa loob ng piitang ito ay si Ard at kahit posible na sumulong nang hindi siya natatalo dito, hindi papayagan ng boss sa susunod na lungsod ang sinuman na magpatuloy maliban kung mapatamba siya. Dahil dito, alam ni Kaiser na kailangan niyang patunayan na kaya niya at sapat ang kanyang kakayahan para sumali sa isang tunay na samahan. Ang grupo ay agad na umabot sa pinto at sa likod nito naghihintay ang kilalang Ard. Malinaw na ipinapakita sa panel ng laro na hindi hihigit sa 4 na tao ang pinapayagang pumasok at lahat sila ay dapat nasa ilalim ng level 10, na eksaktong tumutugma sa kanilang team. Tinanong ni Kaiser ang grupo kung handa na ang lahat at agad namang sinabi ni Eubank na handang-handa na siya at pinag-aralan na niya ang estratehiya ng higit sa 10 beses. Aktibo na pinasimula ng Leader Shield ang quest at tinanggap ito ng lahat ng walang pag-aalinlangan. Bumukas ang gate at pumasok sila sa tirahan ng Goblin Warrior na si Ard habang inihahanda ni Kaiser ang kanyang sarili para sa bumalik sa aksyon dahil matagal na rin simula noong huli niyang ipinakita ang kaya niya. Sa mismong sandaling yon, lumitaw ang halimaw na boss na may nakakalokong ngisi sa mukha. May dala siyang napakalaking 20,000 hit points at umungol habang naghahanda para talunin ang grupo ng mga adventurer na naglakas loob na gisingin siya. Si Eubank ay natakot sa kung gaano katotoong nararamdaman ang lahat at kinakabahang nagtanong kung laro pa rin ito o kung paano siyang napunta sa ibang mundo. Sumigaw si Kaiser sa lahat na maging alerto dahil sumugod ang boss sa kanila. Sinulyapan ni Shield si Kaiser at iniisip na kahit gaano siya kalakas, maaaring hindi niya kayang protektahan silang lahat ng sabay-sabay. Mabilis siyang sumulong, itinaas ang kanyang kalasag, at sinabi sa iba na umatras habang naghahanda siyang saluhin ang buong puwersa ng pag-atake ng boss. Nagawa niyang mapatigil ang boss at sinabi sa lahat na samantalahin ang pagkakataon at atakihin ito ng buong lakas. Si Ard na Goblin, gayunpaman, ay mabilis na nakabawi at sumugod para sa ikalawang atake. Iwinasiwas nito ang kanyang espada, ngunit nagawa itong harangan muli ng tank gamit ang kanyang kalasag habang ina-activate ang kanyang proteksyon na katangian, na nagpapataas ng kanyang depensa at lakas hanggat ang kanyang mga kasamahan sa grupo ay nananatili. Sa likuran niya, nakita si Kaiser na lumilipad-lipad habang basta na lamang hinihiwa ng paulit-ulit ang Goblin. Sumisigaw ang Goblin at umaatras. Napangiti si Shieldbest habang tinitignan ang halimaw, na pagtanto na baka malampasan nila ang unang yugto ng walang problema. Sa sandaling yon, sumigaw ang aim for the head nang sinasabi sa kanya na paparating na ang pattern. Hindi makapaniwala ang Shield sa narinig niya dahil sa pagkakaalala niya kailangan nilang ibaba ang buhay ng Goblin sa kalahati para mangyari yun. Gayunpaman, nagulat siya nang tingnan niya ang halimaw at napagtanto na ang kondisyon ay natugunan na. Sa sandaling yon, sumugod muli ang ating bayani at hiniwa ang kamay ng duwende.
Nakangiti pa rin siya at sinabing tinapos na niya ang plano. Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa nakaraan kung saan ini-interview si Kaiser. Tinanong siya ng babae tungkol sa sikreto sa tagumpay ng kanyang grupo dahil nalampasan nila ang mga boss at kulungan na mahirap gawin. Sumagot ang ating bayani ng casual na ang ginagawa lang nila ay manatili sa kung ano ang pinakamahusay sila. Naalala ng nag-i-interview ang komposisyon ng grupo na may 4 na papel kasama ang tank, D-pass, healer, at support. Siya ay binabanggit na tila kulang sa tank role ang grupo ni Kaiser at nagtatanong kung paano magagawa ang mga raid nang wala ito. Inaamin ni Kaiser na mahalagang bahagi ng kahit anong grupo ang mga tank, lalo na pagdating sa pagpigil sa pattern ng boss. Gayunpaman, ibinubunyag niya at ikinagulat ng babae nang sabihin siya mismo ang gumaganap sa papel na iyon. Bumabalik sa kasalukuyan, napapasigaw sa sakit si Ard matapos mapigilan ang pattern nito at masugatan ang braso nito. Hindi makapaniwala si Shield Best sa nakikita dahil sa pagkakaalam niya kahit ang mga tank ay mahihirapan pigilan ang pattern ng isang boss. Narito, ang umaatake ng team ay gumagawa ng himala, ginagawa ang hindi niya kaya sa isang bagsak. Ang goblin na si Ard ay sumalakay muli, ngunit muling pinatumba ni Kaiser ng madali. Tuwang-tuwa ang Archer at itinuro na ang umaatake ng team ay naglalayon lamang sa mahahalagang parte. Sa puntong ito, naantala na ni Kaiser ang isa pang atake at ang boss ay may kulang na lang sa isang kapat ng kanyang HP. Malakas na sinabi ni Shield sa team na maghanda para sa paparating na ikalawang yugto. Naghanda ang Mage at Archer dahil ayaw nilang hayaan na si Kaiser lamang ang mapansin. Ang mutanteng Goblin na mandirigma, at saka nagpapakita ng kanyang katangian at nagiging galit na galit. Inaasahan na ito ng ating binata at inaalala kung paano may iba't ibang kakayahan ang bawat boss. Naaalala niya na si Ard ng Duwende ay binigyan ng 2 katangian ng laro na kilala bilang 007 Bang. Ang unang katangian nito ay naglalagay ng debuff sa grupo ng kalaban kapag tinamaan ito ng pisikal na atake ng 4 o higit pang beses. Ang ikalawang katangian ay pinapayagan itong ibalik ang magic damage kapag ginamit ito ng 3 o higit pang beses. Bukod dito, ang epekto ng pagiging galit ay nagpapabagal din sa kanilang bilis ng 4%. Nagrereklamo ang mamamana tungkol sa debuff at sinasabi na palaging lalong nasisire sa bawat segundong lumilipas kahit na halos wala pa itong nagagawa sa laban na ito. Si Kaiser naman ay tila hindi apektado ng anumang debuff. Ang kanyang katangian ay nagpapahintulot sa kanya na balewalain ang epekto ng pagiging agresibo na ikinatutuwa niya. Habang si Shield Best ay nagbibigay ng utos na iwasan ang mga atake at mag-focus sa pag-iwas sa ngayon, may ibang plano si Kaiser. Ibinunyag niya ang kanyang intensyon na basta putulin ang halimaw at sumugod. Sumasaksak si Ard na parang may pag-asa talaga siya at gaya ng inaasahan, ang MC ay masyadong malakas at hiniwa ang halimaw, kaya ito ay parang napakadali. Samantala, hindi pa rin maintindihan ng Arc Hero at ng Mage kung bakit hindi tinatabla ng mga debuff si Kaiser. Kahit si Shield Best ay nawalan na ng pag-asang matalo sa laban na ito. Tinignan niya si Kaiser na may pagtataka at nagtataka pa rin kung siya nga ba talaga ang Kaiser mula sa mga alamat. Sa puntong ito, silang tatlo ay nanunood na lamang habang patuloy na hinahampas ni Kaiser ang kanyang espada sa Goblin. Sa gitna ng laban, umabot sa level 10 ang ating bayani at ang kanyang kahusayan sa paggamit ng espada ay tumaas sa level 7. Dahil dito, ang kanyang pinsala gamit ang espada ay tumaas ng 7%. Sumugod siya papunta sa Goblin para isang panghuling atake at biglang lumilitaw sa harap nito, hinihiwa ito sa gitna. Sa pamamagitan nito, ipinapalam ng sistema ng laro sa kanila na ang mutant goblin warrior na si Ard ay natalo at ang dungeon ay nalinis. Imbes na magdiwang, si Shield Best ay nananatiling nag-iisip, sinusubukang alamin kung ang taong nasa harap nila ay ang mismong legendary Kaiser at hindi lang basta imitasyon. Sa narinig na ito, ang dalawa pa ay natigilan din. Pagkatapos, sinabi ng sistema ng laro sa kanila na nabasag nila ang record at nakuha ang unang pwesto sa rankings ng time limit. Ang mga gantimpala ay ibinibigay base sa ambag at gaya ng inaasahan, si Kaiser ang nangunguna sa grupo. Nakatanggap siya ng pulang pananda ng leader at maraming iba pang gamit ng duwende na malamang hindi niya magagamit. Dagdag pa rito, nakuha rin niya ang titulo ng trono ng time attack,
na nagpapataas ng kanyang bilis ng 10%. Si Kaiser ay nakatayo roon ng buong pagmamalaki habang siya ay nagtatagumpay muli. Habang tinitignan ang kanilang mga screen ng system, ang lahat ay tuwang-tuwa sa mga patak ng luha ng Diyos na nakuha nila. Ang mamamana at ang mage ay nagsimulang umawit ng papuri sa ating bayani ngunit ngumiti lamang siya bilang ganti. Nagpaliwanag si Shield, nakayuko at halatang nahihiya, at sinabi na tignan ni Kaiser ang pangalan sa listahan ng ranggo. Dahil leader ang tank, lumalabas ang kanyang pangalan sa screen. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya naisip na palitan ang pangalan bago sila pumasok sa piitan. Naintindihan ni Kaiser at napagtanto na malaking bagay ang mapabilang sa ranggo, lalo na sa unang pwesto. May posibilidad pa na matanggap sila sa nangungunang 10 guild dahil sa ganitong tagumpay. Kahit na baguhan ang piitang ito, nagawa pa rin nilang agawin ang atensyon mula sa pinakamagaling na manlalaro. Pagbalik sa party, nagpaumanhin muli ang tank at nag-alok na magbayad para mabawi ang pagkakamaling iyon. Ngumingiti lang ang ating lalaki at agad silang pinatawad dahil nangyayari naman talaga ang mga ganitong bagay. Automatikong nirehistro ng computer ang pangalan ng leader pagpasok sa dungeon, at hindi rin niya inasahan na makakakuha siya ng unang pwesto. Sa loob-loob niya, natutuwa siya dahil mahirap din naman ang mapunta sa spotlight. Higit sa lahat, ang pinakamahalaga dito ay ang mga gantimpala, ang warrior set. Kahit iba-iba ang grade, isa ito sa pinakamagandang bagay na makukuha mo sa lugar. Dahil literal na nakakuha siya ng mga piraso ng bawat grado, iniisip ng ating bida na walang paraan na masisira ng pangalan ng ranggo ang kanyang kalooban. Nang makita ang nakakabaluktot ng ngiti sa mukha ni Kaiser, nagtanong ang tank kung okay lang ba talaga ito. Binaliwala lang ito ng ating bida, sinasabi sa kanila na mag-relax lang. Pagkatapos ay nagsimulang damaykit sa kanya ang grupo dahil sa pagiging napakamatulungin niya, para lang i-anunsyo ng sistema na malapit nang magsara ang piitan. Binanggit ni Shield Best sa kanyang kasamahang Archer na sa una ay akala niya na ang mga chismis tungkol kay Kaiser ay labis na pinalaki. Gayunpaman, ngayon lubos niyang naiintindihan kung anong klaseng dakilang ang tunay niyang pagkatao. Napansin ng ating bata na nakatayo pa rin doon ang grupo at nagtanong kung gusto ba nilang manatili sa piitan. Iyon ang gumising sa kanila, at agad silang nagtakbuhan papunta sa portal. Pagbalik sa nayon, tinungo nila ang Alchemiste sa likod ng eskinita. Pumasok ang grupo sa tindahan, at labis silang namangha sa ibang itsura ng lugar mula sa loob. Napansin ni Kaiser ang nakatalukbong na figura na nakatayo sa likod ng counter, at inisip na si Kolda ang Alchemiste. Nakikita ang kanyang masamang timpla, nagsimulang magduda ang lahat tungkol sa misyon. Sinimulan silang berahin ng Alchemiste, tinatanong kung sumuko na ba sila. At ipinapaalala sa kanila na kailangan pa niya ng maraming dugo para sa kanyang pananaliksik. Padabog na inilapag ng ating binata ang prasko ng dugo sa mesa, na ikinagulat niya dahil wala pang ang 40 minuto. Nang makita ang kumpiyansang tingin ng grupo, nagsimulang mamula ang Alchemiste na parang batang babae. Ipinabatid ng sistema kay Kaiser na nakatanggap siya ng ginto at isang singsing na pilak na gawa ng lalaki. Sa gayon, nakumpleto ang misyon, at maaari na silang lumipat sa pangunahing kontinente. Nagsimulang magdiwang ang lahat na parang nanalo sa loto. Pagkatapos, lumabas sa screen ang isang bagong notification na nakakuha rin si Kaiser ng espesyal na regalo mula kay Kolda. Itinago niya muna ito para sa ibang pagkakataon at sa halip ay binuksan ng ticket reward para sa mababang gradong skill. Nagsimulang maglabas ng kakaibang liwanag ang screen, at lumutang ang mga card na pumuno sa silid. Gamit ang kanyang kakayahang mata ng katotohanan, napagtanto niyang karamihan sa mga card ay talagang ordinaryo lang. Pagkatapos ay nakita niya ang kakayahang charging slash, yung mismong ginamit niya noon sa Demrock. Naalala ni Kaiser na ang lottery ng ticket ay nagbibigay ng random na kakayahan mula common hanggang legendary. Sa sandaling yun, lumabas ang isang mensahe na magsasara na ang sistema sa loob ng ilang segundo. Lubos na ikinagulat iyon ng ating bida. Talagang nakalimutan niya ang limitasyon sa oras na pumipigil sa gumagamit na malulong sa laro o magutom hanggang sa mamatay. Hindi makapaniwala si Kaiser na lumipas na ang 10 oras. Habang nakatingin sa mga baraha, mabilis niya itong inaayos habang nag-uumpisa ang sistema ng pagbilang pababa. Sa sandaling pipindutin na niya ang screen, sapilitang pinatay ng sistema ang laro.
Pagbalik sa tunay na buhay, ilang sandali siyang nagproseso ng nangyari, saka nagsimulang sumigaw sa pagkabigo na parang may sumipa sa kanya. Sa pagitan ng mga binti, kinaumagahan, kumalma siya pagkatapos ng kanyang beauty sleep at nagpas siyang bumalik sa makina. Pagkapasok niya online, ang una niyang ginawa ay buksan ang sistema. Naaalala niya na nakita niya ang isang ginintoang liwanag. Nawala ang kanyang gana nang makita niyang hindi pala legendary grade ang card at naisip na kinakapos na ang kanyang swerte. Napaisip siya nang makita niya na nakuha niya ang abilidad na backstab. Ang napakalakas na skill na ito ang dahilan kung bakit iniiwasan ng maraming ranged fighters ang makipagsuntukan sa mga assassin. Gaano man nila subukang lumayo, ang skill na ito, nagpapahintulot sa mamamatay tao na mabilis na makalapit. Nagsimulang ngumiti si Kaiser na parang baliw nang mapagtanto niya na nakuha niya ang kasanayan kahit hindi siya mamamatay tao. Kung makakakuha pa siya ng ilang higit pang napakalakas na kasanayan na katulad nito, hindi siya mapipigilan. Sa sandaling yun, may dumaang nagpapanggap na magaling, nagpapa-impress sa kanyang kasintahan na isa siyang pro player. Nang mapansin ng dalawa ang nakababaliw na hitsura sa mukha ng ating bida, natakot ang magkasintahan at agad na umalis. Sa wakas, bumalik sa realidad, nagpasya si Kaiser na isuot ang mga gamit na nakuha niya. Bagong bihis, nagpasya siya na oras na para magtungo sa pangunahing kontinente. Habang lumilitaw ang portal, naalala niya na hindi man lang siya nakapagpaalam sa kanyang kasamahang pangkat. Bagamat nagsisimula na siyang maging komportable sa kanila, inisip niya na ito ay marahil tadhana at tuluyan ang tumapak sa portal. Pagpasok sa lore mode, lahat ng manlalaro na nakalabas ng Ard ay masayang tumungo sa mainland. Hindi katulad ng panimulang lugar na iyon, na nahahati sa mga server na nakabase sa bansa, dito ay maaaring magkita ang mga tao mula sa buong mundo. Ang unang hinto sa paglalakbay ay ang lungsod ng Raven. Habang pumapasok ang ating bida sa lungsod, may ilang kabalyero ang dumaan sa tarangkahan. Kinakaladkad ang isang kriminal kasama nila. Ipinapalam sa kanya ng sistema na may mga bagong lugar at trabaho na nagbukas, pero tapos na ang proteksyon niya bilang baguhan. Nang makita ang mga mensahe ng pagbati, napagtanto ni Kaiser na may dahilan kung bakit nangunguna ang laro. Isang palakaibigang NPC na mataba ang lumitaw at nag-alok sa kanya ng libreng serbesa. May lumabas din na iba, nag-aalok ng libreng gamit, kaya napaisip siya ng malalim. Saka siya natauhan, sinasabi sa sarili na kaya niyang gawin ang lahat ng iyon mamaya. Nagunat ng mga braso, iniisip kung saan siya dapat manghuli ngayon. Maya-maya pa, abala na siya sa pagpuksa ng mga halimaw. Sa labas ng lungsod, ang set ng mandirigma ay nagbibigay sa kanya ng dagdag na pinsala laban sa mga duwende pati na rin ang mga sirang dagdag na lakas. Gamit ang kanyang abilidad na mabilis na pag-atake, dumadagundong siya sa mga halimaw, na halos ginagawa silang pira-piraso. Bukod pa rito, sa bawat halimaw na kanyang natatalo, ang kanyang malaking espada ay lalong nagiging makapangyarihan. Ang sandata ay napakalakas na sa simula pa lang, ngunit ang katotohanan na patuloy itong lumalakas ay nagpapasaya sa kanya ng sobra. Nang makita ang kanyang screen ng abilidad, napagtanto niya na malapit na rin ang susunod na antas. Sa sandaling yun, ang kanyang abilidad na mata ng katotohanan ay nag-activate at nakita niya ang isang taong nakatago sa mga palumpong. Nagsimulang maglaway ang nagtatagong masamang loob nang makita ang gamit ng mandirigma at inisip na siya ay nagwagi. Dahil hindi na makapaghintay, sumugod siya gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit madali itong naharangan ni Kaiser. Tuluyang naglaho ang kanyang pagkukunwari at tinitigan siya ng ating bida ng may nakakatakot na aura. Napaatras ang lalaki sa takot at sinigawan ang kanyang mga alipores na sumugod na. Biglang nagpaputok ng mga pana ang isang mamamana kay Kaiser, ngunit tinabig ang mga ito na parang mga bowl ang papel. Isa pang lalaki na may palakol ang sumugod sa kanya, ngunit naharangan ang kanyang atake na parang isang hamak na karaniwang tao. Pagkatapos ay hiniwan ng ating bida ang katawan ng masamang loob, habang napagtanto ng dalawa pa na nagkamali sila ng binangga. Agad na tumakbo ang duwag na assassin ngunit hindi nakalayo dahil biglang sumulpot si Kaiser sa harap niya. Tinatanong kung nawawala ang kanyang mga magulang. Naalala ni Kaiser kung paano ang mga player killer na ito ay nag-e-exist din sa nakaraang laro. Halos lahat ng laro ay mayroon nito.
Maging ang King of Games na Sword Art Online ay mayroon ding ganitong mga duwag na nagnanakaw sa iba o ginagawa lang ito para magkaroon ng kasiyahan sa pananakit sa kanila. Ang larong Go US ay mayroon din ito, at ang ating pro gamer. Kilala sila bilang mga noob hunters imbes na mga player killer, PK. Bumalik ang kwento sa laro, kung saan nakatayo ang ating bida sa harap ng manok na halos nahihina sa kanyang pantalon. Naguguluhan ang noob PK kung paano nagamit ng isang ordinaryong swordsman ang isang backstab na dapat ay sa assassin, pero bago pa niya malaman ang misteryo sa likod nito, napatay na rin ang assassin na batang lalaki. Pinatay din ni Kaiser ang kanyang mga kasamahan na may mga kakatwang pangalan tulad ng Not Your Mom. Imbes na ituring si Kaiser bilang isang kriminal at bigyan siya ng parusa, naisip ng AI ng laro na ang ginawa niya ay pagtatanggol lamang sa sarili. Gayunpaman, matapos harapin ang mga baguhang mamamatay na ito, naalala ng ating bida ang mababait na kaibigan na nakilala niya noon sa Arda. Itinago niya pagkatapos ang kanyang mga gamit para maiwasan ang atensyon ng ibang mga manlalaro na pumapatay at nagtungo upang tapusin ang iba pang mga misyon. Sa hindi kalaunan, nagawa ng lalaki na tapusin ang maraming misyon at umangat sa level 17, kaya nabuksan ang kanlurang pintuan para sa kanya. Dahil si Kaiser, agad siyang lumusot sa pintuan at pumasok sa gubat sa kanluran ng Raven. Papunta pa lang siya dito, binalaan na siya ng mga NPC kung gaano kadelikado ang lugar na ito para mangaso at na dapat siyang subukang tumakbo kung mapalapit siya rito. Napagtanto ng ating bida na ang nakakasakal na kapaligiran dito ay nagmumula sa makakapal na gubat at sa nagliliparang higanting insekto, kasama ang mga duwendeng nagbabalak ng mga pananambang. Base sa kanyang nalaman, ang lugar na ito ay lubhang mahirap harapin, at gumawa ang mga manlalaro ng panuntunan na sinumang papasok ay dapat may kasamang grupo na hindi bababa sa 3. Dahil dito, ang lugar sa harap ng kanlurang tarangkahan ay punong-puno ng mga taong naghahanap ng makakasama para mabuo ang kanilang grupo para magkaroon sila ng pag-asang makaligtas sa nakakatakot na lugar na ito. Habang ang ilan ay naghahanap ng mga sumasalakay at matatag na mandirigma, ang iba naman ay naghahanap ng mga tagapagpagaling. Ang mga tagapagpagaling, gayunpaman, ay isang uri na karamihan sa mga tao ay mas gustong iwasan, dahil sa nakababagot at nakakapagod na kahirapan sa pagpapataas ng kanilang antas. Kapag si Kaiser ay mag-isang naglalaro, kinukutsa siya ng mga tao bilang isang loser na walang pera na walang makasama, habang ang ating bayani ay bumubuntong hininga lamang sa tahimik na pananabik. Doon, sa makapal na gubat, madali siyang sumusulong, tinataga ang mga duwende na nabibigla sa mga biglaang pag-atake. Iniisip ng isang duwende na swerte siya at sumugod pero sablay naman at agad na nababasag sa lugar. Isa pang goblin na mamamana ang pumupuntirya sa kawawang bata, pero niloloko siya ni Kaiser at ibinabato ang kanyang malaking espada, na pumutol sa itaas na bahagi ng katawan nito. Nang mawala sa kanya ang espada at dahil dito ang mga epekto nito, akala ng mga goblin na may pag-asa na sila. Subalit, ang maalamat na bata ay may reserba habang mabilis niyang sinusuutan ng palakol ang sarili at gumagamit ng mga saksak sa likod para pabagsakin sila gamit ang mga pababang atake. Mabilis niyang sinunggaban ang mga goblin isa-isa at dinagdagan pa ang kanyang kasanayan sa palakol ng isang antas. Pagkatapos niyang kumpletuhin ang misyon ng goblin, nakaramdam siya ng papalapit mula sa likuran at nakita ang isang malaking alupihan na gumagalaw para punuin ang tiyan nito. Nagliliparan ng mga ibon mula sa mga puno dahil sa biglaang kaguluhan. Lumundag si Kaiser sa ere at sumusunod agad sa kanya ang unang alupihan. Bumuga siya ng matapang na sigaw ng digmaan at ikinaway ang buong katawan para magbigay ng malakas na suntok. Malubhang nasaktan ang alupihan at tumilapon, pero sa sumunod na saglit ay bigla itong bumalik sa kanya, halatang gustong gumanti. Agad na kumilos ang ating bida at nagawang harangin ang atake. Kasabay nito ay lumitaw ang isang palakol sa kaliwa niyang kamay habang napansin kung gaano kapangit ang nilalang sa malapitan. Isang malakas na pag-ayod mula sa palakol ay tumatama sa panga ng alupihan at 2 pang saksak mula sa kanyang espada ay sapat na para tuluyan siyang magtagumpay laban sa halimaw. Umangat ng antas si Kaiser at ipinapakita sa kanyang stat screen na umangat siya ng 2 antas. Bulong niya sa sarili na ang pag-angat ng antas ay hindi biro. Ngunit sa ngayon ay maayos naman ang takbo para sa kanya. Natapos na ang karamihan sa mga misyon na available,
Napukaw ang kanyang pansin sa isang normal na misyon sa mga misyon sa kanlurang tarangkahan. Inatasan siya nito na hanapin at bawiin ang nawawalang pendant ng isang babae, kaya naghanda siya dahil alam na niya kung saan ito matatagpuan. Papunta doon, nasalubong niya ang ibang mga adventurer, lahat nakapila at naghihintay ng kanilang pagkakataon. Agad nakilala ni Kaiser ang isang puno bilang lugar kung saan dapat lumitaw ang pendant. Samantala, sa likuran, ang mga tao ay nagbubulungan at nagrereklamo tungkol sa haba ng pila at kung gaano katagal sila maghihintay. Sa gitna ng mga bulungan, narinig niya ang isang usapan tungkol sa kung ano ang gagawin sa mga nang-aabala. Nagtatalo ang mga lalaki na marahil ay nararapat yun sa assassin dahil sa kanyang pagiging pabaya, at binanggit pa ng isa sa kanila na ang lalaki ay kilala sa pangalang Kaiser. Umalingaw-ngaw ang maraming alarma sa ulo ng ating bida habang napagtanto niya na mayroong hindi tama. Nagpatuloy ang mga lalaki, nagsasalita, sinasabing ang ating bayani ay gumamit daw ng panlilinlang, na hindi masyadong maintindihan sa kanila. Iniisip niya na walang dapat maniwala sa ganoong kalayong teorya, ngunit sapat na ang usapan para babalaan siya na maging maingat muna sa loob ng ilang panahon. Naiintindihan niya na ang isang mandirigma na gumagamit ng mga kasanayan ng isang assassin ay bihira, at ang pagkakaroon ng 6 na katangian ay mas kakaunti pa. Hindi lang basta tatahimik ang mga samahan at susubukan siyang kunin sa sandaling malaman nila ang tungkol sa kanya. Gayunpaman, mayroon pa ring mga taong mas gugustuhin pang patayin ang isang bihirang talento, lalo na kung sila ay mga miyembro ng nangungunang samahan. Alisin ang lahat ng bituin at panipi mula sa Demrock. Ang tanging tuntunin nila ay tila kunin o sirain ang hindi kayang abutin. Dinudukot niya ang pendant mula sa kinalalagyan nito sa puno at ipinapaalala sa sarili na masyado pang maaga para sa anumang padalos-dalos na kilos. Malapit sa kanlurang tarangkahan, si Camilla ay masayang-masaya habang tinatanggap ang kanyang pendant at pinasasalamatan ang ating bayani sa paggawa ng pabor. Tumanggap si Kaiser ng isang ginto, ilang XP points, at isang regalo mula kay Camilla. Kasabay nito, umakyat siya sa level 20 at nakakuha ng skill draw ticket bilang gantimpala. Binanggit ni Camilla na ang pendant ang kanyang pinakamahalagang bagay, ngunit siya ay nahandang ibigay ito kay Kaiser bilang gantimpala. Nagpasalamat ang ating bida sa kanya at sinabihan siyang huwag na itong iwala muli. Nagpasalamat muli si Camilla sa kanya, at habang siya ay nakangiti, aktibo ang kakayahan ng ating bida na may pinakamataas na affinity, na nagiging dahilan upang tumaas ng husto ang affinity ni Camilla. Ang biglaang pagtaas ay ikinagulat pa ni Kaiser habang siya ay naglalakad palayo, at ipinaliwanag niya sa sarili na siguro tumaas ito ng ganoon dahil isa siyang batang babae. Agad-agad, inisip niya agad ang tungkol sa pagsabak sa susunod na quest. Kailangan niyang supalin ang piitan sa labas ng kanlurang pintuan, at dahil ang gantimpala ay isang draw ticket, talagang hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataon. Kasabay nito, naalala niya na may 2 piitan sa labas ng kanlurang tarangkahan. Ang isa ay kinalalagyan ng mga pinuno ng duwende, goblin, at ang isa naman ay pugad ng mga langgam. Dahil sa kanyang mga kakayahan bilang mandirigma, nagpasya siyang puntahan ng mga duwende, ngunit kahit na ganoon, parehong piitan ay nangangailangan ng grupo upang simulan ang paglalakbay. Alam ng ating bayani na hindi pa niya maaaring ipakita ang tunay niyang lakas sa ngayon, kaya lumapit siya sa piitan sa isang hindi kapansin-pansing paraan. Nagkakagulo ang lahat ng mga adventurer, naghahanap ng mage na level 20 sa kaliwat kanan. Samantala, ang mga nangongolekta ng gamit at nagkukumpuni ng armas ay nagdaragdag ng kanilang sariling sumisigaw sa gitna ng kaguluhan, kaya ang buong lugar ay naging kasing ingay ng isang mataong palengke. Nagulat ang ating bida nang makita ang mga manlalarong may kagamitan mula sa produksyon na nagtipon sa piitan, napansin na ang mga magnanakaw at mga taong nagbabakasakali kahit walang pag-asa ang unang tinatanggihan. Kasabay nito, dinumog ng mga tao ang mga salamangkero tulad ng mga langgam, nagmamakaawang sumali sila sa kanilang grupo. Naalala ng ating bida na ang ranggo sa laro ay nakadepende sa mga kakayahan ng bawat karakter laban sa malalaking halimaw, kaya ang mga salamangkero ay halos parang mga Diyos sa piitang ito. Napagtanto rin niya na ang mga espada ay halos walang silbi dito. Pero sa mismong oras na yun may sumigaw sa kanya mula sa likod. Lumingon siya at nakita ang isang manlalaro na inaanyayahan siyang sumali sa kanilang grupo kung nag-iisa pa siya.
Tiningnan ni Kaiser kung alam nila na isa lamang siyang hamak na mandirigma, at inamin naman nila na alam nila. Ipinaliwanag nila na kinukuha lamang nila ang kailangan sa piitan para sa isang misyon at kailangan lang nila ng isa pang kasama. Naghinala ang ating bida ngunit nagpas siyang makisama. Tinanggap niya ang alok, at pinadalhan siya ng manlalaro ng isang imbitasyon sa pamamagitan ng sistema sa screen. Sa isang sulyap lamang sa kanilang mga stats, naging malinaw sa kanya na alam ng mga taong ito kung sino siya. Nagbabalik tanaw ilang minuto kanina, napansin nila siyang kitang-kita sa karamihan, marahil dahil sa kanyang matingkad na pulang set ng baluti ng mandirigma. Karaniwan, walang mga baguhan na naglalakad na ganyan ang gamit, na nagbigay kay Bastard Sword ng masamang ideya na tugma sa kanyang username. Ang grupo ay dumiretso sa kuweba ng pinuno ng mga duwende na may mataas na kahirapan, umaasa sa ilang sulong para bahagyang maliwanagan ang madilim na mga tunnel. Nagsimula ang pagpasok nila nang mapabagsak nila ang unang pulang especially iyan ng duwende nang walang gaanong kahirapan. Lumabas ang isang notifikasyon sa sistema na nagpapalam sa kanila na alam na ng pinuno ang tungkol sa ang kanilang presensya. Ang pinuno ng grupo at ang tank ay umaastang matapang, ipinagmamalaki ang kanilang mataas na antas. Ang ating bata ay tunay na humahanga sa kanilang malinis na pagtutulungan at malakas na pinsala. Hindi nagtagal, nagpadala ang pinuno ng duwende ng mga dagdag na kawal para harapin ang mga di inaasahang bisita. Mula sa kung saan, dosenang kumikinang na pulang mata ang biglang nagbukas sa dilim, at ang mga pader ay nanginginig habang papalapit ang isang kawan. Biglang naging mapagbigay, tinanong ng grupo si Kaiser kung gusto niyang harapin ang alon ng kalaban. Nangako silang tutulong kung magkaproblema. Sumingit ang batang mage, sinasabing ito ang perpektong pagkakataon para subukan ang kanilang synergia. Sinasabi niyang tiyak na poprotektahan niya ito kung mapapahamak. Nakakakita si Kaiser ng mga senyales ng panganib saan man, ngunit hindi siya duwag na uurong. Sumugod siya agad sa mga goblin na may isang malinis na saksak, halos parang sumasagasa sa mga leeg na pula na parabang nagsasanay siya. Kumpirmado ang hinala ng leader. Sigaw ng sanay na pandigma ang instinct ni Kaiser na veterano siya, ibig sabihin siya ang taong hinahanap nila. Sabi ng maduming leader sa kanyang tank na suriin ang kakayahan ng bagong dating, na sinagot naman ito na hindi sila basta-basta. Halata na si Kaiser. May matalas na liksi sa pag-iwas at mabilis puntiryahin ang mahahalagang parte para sa isang gumagamit ng malaking espada. Gayunpaman, may sinasabi ang lalaki na tila hindi tugma tungkol sa kanya. Dagdag pa niya na hindi pa rin daw umaabot ang baguhan sa antas kung saan dapat matalo ang isang bihasa tulad ni Assassin Boy 69. Mabilis si Kaiser para sa kanyang ranggo, sigurado, pero iba ang mga assassin. Gamit ang kanilang pagtatago at lason, isa ito sa mga pinakamalakas na klase sa PvP. Kaya nilang manalo kahit 3 laban sa isa nang hindi pinagpapawisan. Sawa na sa labis na pagsusuri, sinabi ng babaeng mage na mag-relax na sila. Ang kanilang layunin ay, ihagis siya sa kanal, kaya halos walang importansya ang mga detalye. Nang marinig yun, binigyan ng leader si Tank ng go signal para tahimik na simulan ang plano. Dahan-dahan silang tatlo na lumapit mula sa likod, nagkukunwaring dumadagdag lang ng suporta. Samantala, si Kaiser ay nananatiling alisto sa lahat ng nasa paligid niya, kahit habang tinatadtad ang mga goblin na parang panggatong. Binabaha siya ng papuri ng kanyang mga kasamahan, sinasabing sigurado silang kaya niyang solohin ang buong dungeon sa galing niyang iyon sa espada. Nagpakita ng malapad ng ngiti ang ating bida at casual na sumagot na hindi rin naman sila nagpapahuli. Pinupuri siya ng pinupuri ng tank, sinasabi sa pinuno na nakakita sila ng isang hardcore gamer na karapat-dapat igalang. Gayunpaman, hindi si Kaiser ang tipo na basta-basta nagpapadala sa mura at walang saysay na papuri. Sa isip niya, dalawa lang ang dahilan kung bakit ipinasok nila siya sa ganoong kumpol ng mga halimaw. Maaaring ginagamit nila siyang pain, balak agawin ang kanyang mga nakuha pagkatapos niyang mamatay. Ngunit sa ngayon, tila hindi pa sila handang kumilos. Iminumungkahi ng pinuno na dapat silang magpatuloy sa paglalakbay. Hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil hinihintay niya ang perpektong sandali kung kailan magiging pinakamadaling alisin ang ating bida. Nililipol ng grupo ang sunod-sunod na alon ng mga halimaw, pero kahit papaano ay palaging mintis ang dalagang mage sa pagtama sa kanya.
Pinagalitan siya ng leader dahil sa kanyang napakasamang pagpuntirya, at walang hiya niyang sinisi ang mga goblin dahil humaharang daw sa linya ng kanyang atake. Hinihingal na ang 3 gunggong, iniisip na sobrang swerte ni Kaiser. Samantala, nagulat talaga siya sa kung gaano kasama ang kanyang pagpuntirya, lalo na't halos binibigyan niya ito ng malinaw na mga oportunidad. Narating na nila ang silid ng boss, ibig sabihin ito na ang kanilang huling pagkakataon. Ang malaking tarangkahan ay bumukas ng dahan-dahan, at bumugso ang isang mabigat na aura. 2 elite na sundalong goblin ang lumabas. Pasulong bilang personal na seguridad ng pinuno, handa para pigilan ang mga dayuhan. Inutusan ng pinuno si Kaiser na harapin sila habang inaasikaso nila ang mas importanteng bagay. Sa kanilang pagkabigla, bigla na lang siyang nawala, at ang mga ilayteng sundalo ang nagsimulang sumugod sa kanila. Sumigaw ang tank na siguradong nalaman na ng tusong daga ang buo nilang plano. Itinuturo ang unahan, sumigaw ang batang mage sa tanggang tank na mag-focus sa mga kaaway imbes na magpanik. Nang marinig yun, desperado nang pinipigilan ng mga lalaki ang mga goblin at sumisigaw sa kanya na sunugin ang mga ito. Bago pa sila madurage, nagsisimulang bumuo ng bolang apoy ang babae, pero biglang huminto nang may isang malaking bato na lumilipad papunta sa kanyang mukha. Bahagya siyang nakailag, natigilan ang batang babae nang makita ang napakalaking nilalang na naghagis nito. Lumabas ang pinuno ng mga goblin na may diabetes at doble baba na katulad ni Donald Trump, at umungal na yumanig sa buong silid. Binalikan siya ng tank, tinatanong kung hanggang kailan siya tatayo roon at nagpapanta siya, pero ang babaeng mage ay tila mapatla na parang nakita niya ang anghel ng kamatayan. Muling nagpakita si Kaiser, magalang na nagtatanong sa kanyang mga kaibigan. Kung sila man ay malapit na kaibigan ni Assassin Boy. Naguguluhan at napipilan, nasabi niya ang totoo pero nakipag-usap din sa kanya na tulungan man lang linisin ang piitan bago nila ayusin ang anumang personal na bagay. Tutal, halos imposible ang paglilinis ng piitan na katulad nito kung walang buong grupo. Tumango si Kaiser at inamin na, sa lohikal na pag-iisip, tama siya. Nakahinga siya ng bahagya, iniisip na natauhan na ito. Hanggang sa isang talam na 2 talampakan ng haba ay sumaksak sa kanyang dibdib kung saan dati ang kanyang puso. Sa pahayag na yon, ipinapakita ni Kaiser na wala siyang kahit anong interes sa lohikal na opsyon. Habang abala pa rin ang dalawa sa pakikipagbuno sa mga elite na sundalong goblin, casual na natanggap ni Kaiser ang notifikasyon ng gantimpala sa pagpatay ng isang masamang tao. Natutuwa siyang nakita na perpekto ang kinalabasan ng plano niya. Sa sandaling lumitaw ang mga elite na sundalo, ginamit niya ang backstab sa isang malapit na bangkay. Dahil sa kasanayan ng assassin, nagawa niyang maglaho sa mismong paningin nila nang walang nakapansin. Pagkatapos noon, nagtago na lang siya at naghintay na maabala ang 3 sa labanan. Tinitigan siya ng leader na hindi makapaniwala, at tinanong kung nawala na ba siya sa sarili. Siguro naman hindi niya balak talagang hilahin silang pababa kasama niya. Kalmadong sinabi ni Kaiser na hulaan ang personal niyang moto, na ikinainis ng lalaki dahil wala siya sa mood para sa mga palaisipan. Sa kanya binunot ang isang punyal na kinuha niya kamakailan at nilinaw ito. Hindi siya nakikipagtrabaho sa mga traidor. Nabigla ang leader nang makilala niya ang punyal. Pag-aari ito ni Assassin Boy 6 hanggang 9, pero nasa kamay na ni Kaiser ngayon. Nakangisi ang ating bida, natutuwa na kilala ng lalaki ang gamit ng kaibigan niya. Higit pa sa gulat, nagtataka ang leader kung bakit may punyal ang isang espada. Isang punyal. Ang isang punyal sa kamay ng isang gumagamit ng malaking espada ay halos kasing gamit ng isang unggoy na may distornilyador. Pagkatapos, gusto malaman ng pinuno kung paano planong solohin ni Kaiser ang piitan, matapos alisin ang 2 taong makakatulong sana sa kanya. Ang resistensya ng pinuno ng goblin sa pisikal na pinsala ay napakataas. Walang paraan na mababawasan niya ito gamit ang kanyang maliit na punyal, kahit gaano katagal siyang hamampes. Gayunpaman, nagkibit-balikat lang si Kaiser at sinabing ang kanyang estratehiya ay talagang napakasimple. Ang mga status effect tulad ng pagdurugo ay hindi binibilang na pisikal na pinsala, at iyon ang kanyang gintong tiket sa isang madaling panalo. Nagsimulang sumigaw ang pinuno sa kanya, sinasabing imposible na mag-isa lamang si Bleed na talunin ang isang mataas na ranggong boss. Nakangisi na parang may alam na hindi nila alam,
Kalmadong ipinaliwanag ni Kaiser na hindi siya gumagamit ng kahit anong murang bleed effect. Sa sumunod na segundo, nakita ng pinuno na naglaho siya, at biglang lumitaw ilang hakbang sa unahan. Bago pa niya maproseso ang nangyari, bumagsak ng husto ang kanyang kalusugan. Napakalaki ng agwat ng stats sa pagitan niya at ni Kaiser. Kung mas malaki ang pagkakaiba sa stats, mas lumalakas ang kanyang blade. Kapwa ang Ilaiteng sundalo at ang pinuno ng grupo ay biglang nagsimulang umubo ng nakababahalang dami ng dugo. Nasusubo at galit na galit, isinusumpa ng pinuno ang nakakabobong disenyo ng laro na nagpaparusa sa kanya dahil lang sa mas mataas ang kanyang stats. Hindi naman ganoon kalaki ang agwat ng level. 4 na level lang ang pagitan nila. Para tumalab ng ganito kalakas ang pagdurugo, may dapat na isa pang nakatagong dahilan. Tahimik na pinagmamasdan ni Kaiser ang resulta ng skill na ginawa niya ng may kasiyahan. Sa papel, isa lang itong ordinaryong level 20 gotcha skill. Ang hindi niya inaasahan, gayunpaman, ay ang bihirang kondisyon na nakakabit dito, isa na nagpapahintulot sa epekto na magpatong-patong. Ang pagpapatong-patong ng mga status effect ay hindi karaniwan sa karamihan ng mga laro. Pero nagkataon lang na mayroon si Kaiser ng perpektong kombinasyon ng kakayahan at sandata para palakiin ang pinsala ng pagdurugo. Dahil hindi niya maintindihan, sinabi ng leader ng grupo na dayaan ito. Sa huling hininga niya, tinawag niya si Kaiser na maruming mandarayang bastardo. Nakakatawa dahil galing ito sa isang player killer na Loki na nagngangalang Bastard Sword. Nang makita ang pagbagsak ng kanyang leader, isinigaw ng tank ang pangalan ng kaibigan niya sa matinding gulat. Ipinapakita ng kanyang mukha ang lahat. Sa wakas naiintindihan niya na sumubok siya ng gulo sa maling tao, at ngayon ay nasa malaking problema siya. Dapat perpekto ang plano. Sa halip, ang kanyang mga kakampi ang nakahandusay na walang buhay sa sahig ng piitan. Huli na nang marealize niya na hindi pala sila ang mga mangangaso. Simulat sa pool ay ginagabayan sila ni Kaiser, na pinapagalaw sila na parang mga tao-tauhan. Bago pa man maisip ng tank na tumakbo, huli na ang lahat. Ang mga mandirigmang may makakapal na baluti ay bumabagsak na parang sako ng patatas pagkatapos ng isang malinis na taga mula sa kanyang balaraw. Napaatras siya at napaluhod sa kabila ng pagkawala ng dugo, ngunit halos ilang segundo lang siyang nabuhay bago siya tuluyang nalagutan ng hininga. Sa gayon, nililipol ng ating bida ang mga nagbabalak na manlalaro kasama ang mga ilit na sundalong goblin. Ang hepe ng mga goblin, na tahimik na nagmamasid mula sa gilid sa buong oras na ito, ay biglang naalala na kasali rin siya sa laban na ito. Nakikita niyang bumagsak ang kanyang pinakatapat na mga bantay, nagpakawala ng galit na ungol ang amo. Bamantong hininga si Kaiser, inaalala na mayroon pa siyang galit na mataba na kailangang harapin. Dahil nandito na rin siya, napagpasyahan niyang magpakasaya ng kaunti. Lumundag ang amo mula sa itaas, sinusubukang durugin siya sa bigat na parang daang Cybertruck. Hindi pa nito ina-activate ang resistensya sa pisikal, kaya isang malinis na tuhod sa mukha ang nagpatambas sa napakalaking banta. Paatros, nasaktan at napahiya, gumana ang kanyang makasariling depensa at halos hindi na siya tinatablan ng mga atake. Walang pag-aalinlangan, ginamit muli ni Kaiser ang kanyang kasanayan bilang magnanakaw at tinadtad ng saksak ang amo mula sa iba't ibang anggulo. Tulad ng dati, bumulwak ang dugo mula sa pinuno ng goblin na parang binutes na lobo ng tubig. Umikot ang nilalang na may galit na tingin, nagalit matapos makitang kalahati ng kanyang kalusugan ay nawala sa isang atake. Nagtama ang kanilang mga mata ni Kaiser, na may nakamamatay na titig ng isang magkakatay na sinusukat kung aling hayop ang ihahanda sa ihawan. Agad na nawala ang galit ng pinuno. Panak ang hiyaw, bamaling ito at tumakbo. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang boss ay tumatakas mula sa sarili nitong laban. Nilapitan siya ng ating bida at sinaksak mula sa likod habang sumusulyap ang goblin, iniisip na nakatakas na ito. Ngunit nang ibalik niya ang kanyang baba pabalik, nakita niya ang Verdugo na malapit sa kanyang makatas na leeg, handang gumawa ng hiwa ng baboy. Ang hepe ng goblin ay sumigaw sa takot habang sumasakay siya sa mabilis na tren papuntang impyerno. Ipinaalam sa kanya ng sistema ang kanyang tagumpay at umangat din siya ng antas. Nakuha pa niya ang maruming sinturo ng hepe, ngunit masaya siya dahil naghahanap naman siya ng isa. Iniisip ng ating bayani na sana ay kaya niya. Nakakuha rin ng mataas na pwesto dito.
Pero, walang takdang oras kaya binitiwan na lang niya ang usapan. Medyo bumabagabag ito sa kanya, pero itinuon na lang niya ang pansin sa lahat ng magagandang gantimpala dito. Pagkuha niya sa kalasag, napagtanto niya na gumastos ng malaki ang mga masasamang loob sa kanilang gamit. Kahit ang espada ng pinuno ay napakataas na uri. Kahit na nabuhay ang lalaki ayon sa kanyang pangalan, hindi na siya makakasakit pa ng kahit sino. Habang kinukuha niya ang isang kwintas para siyasatin, yumandar ang kanyang kakayahang mata ng katotohanan at may napansin sa malayo. Sa una, nagtataka siya kung may gumagamit ng pagnanakaw, pero parang masyadong maliwanag ang ilaw para sa iyon. Paglakad niya patungo doon, sinasabi ng sistema na nakadiskubre siya ng isang tagong piitan. Talagang ikinagulat niya yon. Sa pagbabalik sa lore mode, ang mga piitan ay nahahati sa mga grado, at sa mga ito, ang pinakaalamat at pinakabihira ay kilala bilang mga tagong piitan. Kahit ang mga manlalaro na may explorer class ay halos makalbo na sa paghahanap sa mga ito. Ang mga pasukan ay nakalagay sa mga kakatwang lokasyon, at bukod pa riyan, mayroon ding mga kakaibang espesyal na kondisyon upang makapasok sa mga ito. Sa pagbabalik sa ating bida, nagulat siya sa kung gaano kahirap ang mga kondisyon para sa piitang ito. Sa isang piitan na kadalasang kailangan ng isang grupo para malagpasan, kailangan niya itong matuklasan ng nag-iisa. Pero sinasabi niya sa sarili niya na hindi ito magiging sulit kung hindi ganito. Nang makita niya na ang mga gantimpala para sa nakatagong piitang ito ay kasing antas ng bayani, nag-alab ang kanyang loob na malalagpasan niya ito kahit anuman ang mangyari. Isa sa mga veterano ng larong ito, si Fried, ay nagsabi na ang pagpasok sa isang nakatagong piitan ay parang ipinasok mo ang ulo mo sa bibig ng isang maninila. Maraming manlalaro ang sumasang-ayon sa ideya na sa sandaling magpabeya ka sa paligid ng isang halimaw, isasara nito ang panga nito at dudurog ang iyong ulo. Ang nakatagong piitan ay parang isang mandaragit na nagkukubli, naghihintay na mahulog ang biktima sa kanyang bunganga. Bumalik tayo sa ating bida, si Kaiser ay pumasok sa piitan at biglang tinamaan ng sumpa na nagdulot sa kanya ng panlalabo ng paningin. Ngunit, gumana ang kanyang katangian bilang bayani, nawala ang sumpa at bumalik ang kanyang malinaw na paningin. Ang bastos na pagbati ay lalo lamang nagpaalab sa kanya. Isang goblin na nakasuot ng hood ang nagsalita. Tinatawag siyang matapang dahil sa pagpasok sa kanyang lungga ng walang takot. Nang magkaharap, nakita ni Kaiser ang lahat ng mga nakakadiring undead na goblin at gagamba at agad siyang kinilabutan. Nang makita ang reaksyon niya, mas lumakas ang loob ng shaman goblin at nagsimulang tumawa na parang baliw. Gayunpaman, nagulat ang ating bida na isa pala siyang named boss. Kahit na ito ay isang mataas na level na dungeon, ang isang named boss ay mas malakas pa rin. Naalala niya ang mga gantimpalang nakuha niya sa pagtalo sa dragon at nagsimula siyang maglaway sa kung ano ang makukuha niya ngayon. Nagsimula namang magsalita ang goblin, nagtataka kung paano natuklasan ng tao ang lugar na ito. Halata sa kanya na hindi isang explorer si Kaiser at napansin pa niya na may iba't ibang aura na nakahalo sa kanya. Nakagugulat ito, ang ating bayani na mas matalino ang goblin kaysa sa inaakala niya. Nagpakatotoo ang shaman at sinabing hindi aalis ng buhay si Kaiser sa lugar na iyon. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang hukbo ng mga undead, pero nakatayo lang ang ating bida at sumagot na tuturuan niya ng leksyon ang halimaw. Inilalabas ang kanyang backstab ability, nagbabala siya sa shaman na dapat laging alerto ang isang ranged fighter kapag nakikipaglaban sa isang melee fighter. Pagkatapos, nag-teleport siya sa likod ng shaman, pero handa ang halimaw at basta na lang ibinato ang isa sa kanyang mga sundalong undead sa kanya, na nagdulot ng pagsabog nito. Gayunpaman, ang ngiti sa ang mukha ng shaman ay biglang nawawala ng siboy ay kumilos na parang Itachi at lumitaw sa likuran niya. Nang makita ang kutsilyo sa kanyang mga kamay, napagtanto ng shaman na siya ay nasugatan. Si Kaiser ay nanguuyam sa kanya, nagpapaalala sa goblin na sinabi na niya dito na maging alerto. Ang goblin na necromancer ay sumeryoso at itinaas ang kanyang mga sundalo at pinalipad sila papunta kay Boy. Samantala, ating bida ay madaling umiiwas sa mga halimaw na atake dahil alam niya ang direksyon at ang binabalak ng basura. Sa sandaling yon, si Kaiser ay naitulak sa dingding. Nagsimulang magdiwang ang shaman, ipinahayag na ito na ang wakas at nagdulot ng mas marami pang undead sundalo niya na sumabog. Napachismis ang itim na shaman,
halatang nadismaya dahil hindi nito nabigyan ng pagkakataong hulihin ang kawili-wiling test subject na buo. Sinisi siya ni Jihad sa pagiging pabaya at mayabang. Mabilis na nawala ang mapagmataas na anyo nito nang biglang pumulupot ang braso sa likod nito ng lalaking inaakala nitong patay na. Hindi siya huminto doon. Lumapit siya at pinaalalahanan ang shaman na hindi na ito maaaring gumamit ng kahit anong skill. Nagpas siyang magsaya ng kaunti, inilayo niya ang punyal at nagsimula. Binugbog si Jihad gamit ang kanyang mga kamay imbes na tapusin na lang ito. Isang malakas na suntok ang nagpalipad sa payat na shaman, sumalpok ang likod nito sa pader. Umuungol ang nilalang, marahil ay hindi pa nakaranas ng ganitong pambubuli. Nakatayo sa ibabaw nito na may matatag at di natitinag na tingin, ipinaparamdam ni Kaiser kung sino ang tunay na mas makapangyarihan dito. Kumakapit si Jihad sa natitira niyang dangal, nagbubulungan na isang araw ay maghihiganti siya sa kahihiyang ito. Sumagot si Kaiser ng isang malinis na suntok sa atay, tinanggal ang pagmamataas na yon. Sinundan niya ito ng mabilis na sunod-sunod na suntok hanggang sa shaman. Hingal na hingal at talagang humihingi ng pahinga. Ang pangit na nilalang ay may lakas pa ng loob na sermonan siya, sinasabing ang karahasan na nakakabali ng buto katulad nito ay dapat ipagbawal, kaya ang ginagawa niya ay lubhang mali. Tinitigan lang ito ni Kaiser, sinusubukang intindihin kung anong klaseng script ang ipinrograma sa boss na ito. Ang duwag na ito ay hindi tugma sa imahe ng isang heroic grade special dungeon boss na inaasahan niya. Maliban sa naunang pagsabog ng bangkay na kayang tumamba ng mga nangungunang explorer, ang itim na goblin shaman ay tila hindi gaanong nakakatakot. Habang nawili si Kaiser sa pag-iisip sa isang segundo, tahimik na inayos ng shaman ang kanyang bali. Buto, pagkatapos, umaatras ito ng mabilis, lumilikha ng distansya at iniiwan siyang nagtataka. Bumabalik agad ang kumpiyansa ni Jihad, sinasabing ang pag-atres ay isang planadong kilos para pababain ang kanyang depensa. Isang madilim na ngiti ang kumakalat sa kanyang mukha habang itim na usok, na galing sa espesyal na katangian ng shaman, ay nagsisimulang bumalot sa lugar sa paligid nila. Nakatanggap si Kaiser ng babala mula sa sistema na pansamantalang pinapataas ng katangian ang ranggo ng boss. Hindi siya masyadong nag-aalala. Sa isip niya, ang isang tal-unang heroic rank na umaangat ay tal-unan pa rin. Gayunpaman, hindi siya basta tatayo lang at hahayaang matapos ang pagbabago, lalo na't ang mga heroikong halimaw ay karaniwang nangangailangan ng buong raid team para pabagsakin. Kaya kumikilos siya sa buong bilis, naglalayong tapusin ito bago pa lumala. Bago ang laban, inilagay niya ang lahat ng kanyang stat point sa lakas, itinulak ito lampas sa 100. Bukod pa rito, ang set ng mandirigma ay nagbibigay ng dagdag na damage laban sa mga uri ng halimaw, dagdag pa ang ekstrang boost laban sa mga boss. Maaaring matibay si Jihad Black, ngunit ang purong damage na tulad nito ay hindi nagmamalasakit sa tibay. Ibinababa niya ang malaking espada sa isang nag-iisang, mabisang swing. At ang talam ay humahati sa goblin shaman sa dalawa. Bigla na lang, ang lihim na piitan ay nalinis at naitala sa kanyang aklat ng adventurer. Bilang unang explorer na sumikop dito, nakakuha siya ng gantimpalang heroic grade. Sa wakas, mayroon ding matinong pagnanakaw, tulad ng robe ng shaman at isang orb na naglalaman ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay napansin niya ang isang kakaibang item na may label na bakas ng nakalimutang angkan, na walang grade na nakalakip. Kahit ang paglalarawan ay malabo, nagpapaalala sa kanya ng mga unidentified drop item tulad ng mga nasa Demrock noon. Isinantabi muna yon, lumipat siya sa huling gantimpala. Sa unang tingin, akala niya ang unidentified monster card nag-aalok ng dagdag na stats o ilang enchantment. Pero pag-click niya, lumalabas ang heroic grade guardian card na nagpapatawag sa goblin shaman mismo para protektahan ang user. Nawala agad ang excitement ni Kaiser. Hindi siya natuwa na may pangit na goblin na sumusunod sa kanya. Mas gusto niya sana ang mas astig, tulad ng mga dragon o tiger guardian na ipinagmamayabang ng mga dati niyang kakampi. Pero, nagpasya siyang subukan nito imbes na humusga agad. Imbes na Jihad Black, ang Dark Shaman, ang lumabas ay ang Jihad Black Pokemon Collector Edition. Ang maliit na, plush na bersyon, kumukurap ng naguguluhan, nakatingala sa parehong tao na minsan itong sinubukang patayin. Maliban na lang ngayon ay mas matangkad si Kaiser dito.
Napapahilot si Kaiser sa noo sa munting clown na dapat sana ay kanyang tagapagbantay. Ang pinakakaunti na sanang ginawa ng mga developer ay gawin itong nakakatakot. Bumagsak si Baby Black sa sahig na halatang dismayado, nasasaktan sa ideya pa lang na pagsilbihan ang isang maruming tao. Hindi rin nakakatuwa ang mga katangian nito, kung saan ang nang-aapi ng mahina at oportunista ang nasa itaas. Nagsisimula ang tagapagbantay ng may napakababang katapatan na nagpapainis sa munting. Ang gremlin ay parang parusa kaysa gantimpala. Para mas lalo pang lumala, binabalaan pa siya ng sistema na ang maliit na traidor ay hindi magdadalawang isip na traidorin siya kung magkaroon ng pagkakataon. Isang sulyap sa mapanghusgang mukha ni Jihad ay nagsasabi kay Kaiser na talagang hindi niya pwedeng hayaang gumala ang bagay na ito nang walang nagbabantay. Dahan-daang humakbang ang ating bida papalapit sa maliit na tagapagbantay. Habang pinapanood ang paglapit ng napakalaking tao na may malinaw na intensyon, nagtanong ang maliit na pilyo kung ano ang balak gawin ng maruming tao sa isang kasing dakila niya. Napakurap na lang si Kaiser. Ang kapal ng mukha ng pangit na Pokemon na ito na tawaging. Ang amo niya na marumi ay halos kahanga-hanga. Mabilis na natahimik si Jihad, na pagtantong baka samobra siya. Nagdesisyong kailangan agad ituwid ang mangmang na shaman. Ipinakilala ni Kaiser sa kanya ang tunay na kahulugan ng salitang amo sa pamamagitan ng isang pagtuturo na may kasamang aksyon. Di nagtagal, ang malinaw na tunog ng Mason Sinang aral ay umalingaungaw sa kuweba, at ang puntos ng katapatan ni Jihad ay unti-unting tumaas. Isa-isang aral na masakit. Pagkatapos ng mahabang paglalaro, sa wakas ay gumapang palabas ang ating bida mula sa kanyang lungga. Sumulyap siya sa bintana, nagulat na papalubog na ang araw. At siya ay nagugutom. Gaya ng sinumang dedikadong gamer, bumababa siya para tanungin ang kanyang ina kung may natira pa para sa kanya. Sa halip, nakita niya ang kanyang kapatid na babae na nakahiga sa sopa, nagpapakasawa sa huling bag ng chips. Gusto niya itong tawaging talunan, pero bilang kapwa walang buhay panlipunan, pinili niya ang kapayapaan. Umupo siya sa tabi nito sa sopa at tinanong kung ano ang pinapanood niya. Muntik na siyang mabulunan nang sabihin nitong naglalaro rin siya ng GOS. Lumalabas na sikat ito ngayon kaya lahat ay naglalaro nito, at level 71 na siya. Naguluhan ang utak ni Doyon sa revelasyong yun, dahil nangangahulugan yun na dapat ay matagal na siyang maglaro ng matagal, maliban na lang kung hindi naman talaga. Inabot lang siya ng 6 na buwan bago umabot sa level na yun dahil may kaibigan siyang binuhat siya buong daan. Nagtataka siya kung talagang ganoon katagal bago makaabot sa level 70 ng mag-isa. Walang awa gaya ng dati, sinagot niya na bumabagal ang progreso kapag paminsan-minsan kang lumalabas at humahawak sa damo sa halip na tumira sa gaming pod ng 10 oras bawat araw. Hindi makapagdesisyon ang kapatid kung insulto ba yun o papuri. Sakto naman, lumipat ang livestream sa isang segment ng balita tungkol sa Hero Guild. Humanga ang kapatid niya at sinabing iyon ang number 1 guild sa mga kasing edad niya, halos kapantay na rin ng sumisikat ng husto ang Milesaw. Wala itong katuturan sa kanya dahil hindi man lang pasok sa top 10 leaderboards ang guild. Ang 10 out of 10 na guild master ay lumabas sa screen. Ipinapaliwanag niya sa kanya na ang kasikatan ng Hero Guild ay walang kinalaman sa mga nagawa nila. Sadyang kaakit-akit lang ang mga lalaki. Habang halos naglalaway siya kay Guildmaster Verza, tinatawag itong Ultimate Guild para sa mga babae, nanlilisik ang mata ni Doyon sa screen. Bukod sa pangkaraniwang K-pop boy na itsura ng lalaki, hindi niya maintindihan ang kasikatan nito. Iginigiit ng kanyang kapatid na lalaki na gwapo at astig ang lalaki. Dalawang salita na hindi kailanman sasabihin ng kahit sinong babae sa kanyang kapatid. Naiinis si Doyon at iniisip na matapang na salita yon galing sa isang matatag na anim na ang pinakamalaking talento ay ang umupo sa sopa buong gabi. Dagdag pa niya na sumisikat ang YouTube channel ng kanilang guild dahil sa aura ni Verza. Naguguluhan si Doyon kaya ipinaliwanag niya na halos lahat ng guild ay nagla-livestream sa YouTube para makakuha ng views. Ang malalaking guild ay regular na nakakakuha ng milyon. Lubos na ikinagulat iyon ni Doyon, dahil ibig sabihin noon ay malamang na malaki ang kinikita nila. Casual niyang kinumpirma na malamang ay bilyon ang kinikita ng lalaki kada buwan mula lamang sa YouTube. Nang marinig yun, nagulat si Doyon at napaisip. Ganap na manhid habang kinakalkula niya kung ilang balde ng KFC ang mabibili niya sa ganung halaga ng pera.
Lubos na nadismaya sa lalaking Mitsura, bumalik siya sa kanyang kwarto at nag-login muli para takasan ang realidad. Sa pagkakataong ito, napagpasyahan niyang i-record ang kanyang gameplay, umaasang makakuha ng mga astig na clip para sa kanya. Nagising din si Jahad, masayang bumati ng magandang umaga sa kanyang amo. Ang masamang tingin ni Doyon ay nagpapaalala sa maliit na duwende sa leksyon na nakalimutan niya, at ang paggamit ng tamang paggalang kapag kinakausap siya. Nagsimulang pagpawisan si Jahad, ngunit nagpasya si Doyon na pagbigyan ang shaman. Inihagis niya ang robe sa kanya, para may maisuot siya, dahil hindi pa rin niya kaya pang isuot sa ngayon. Sa halip na magpakita ng pasasalamat, ang batang Suwail ay nawawala ng katapatan at nagbabalak na saktan siya para makalaya. Isang maliit na paalala ng nakaraang sakit, gayunpaman, ang mabilis na nagtutuwid nito, at nagpakita si Jahad ng tamang pasasalamat para sa kabutihan ng kanyang Panginoon. Pagkatapos ay tinatanong niya kung ano ang kanilang plano. Sinasabi niya sa kanila na marami silang dapat gawin. Lumipat sila sa ibang lugar sa lungga, kung saan niya walang awang pinatay ang lahat ng mga duwende. Hindi maiwasan ni Jahad na makaramdam ng kaunting awa para sa kanila. Pagkatapos maglinis, inutusan niya siyang subukan ng isang bagay. Bago, inutusan niya ang shaman na bitawan ng lahat ng gamit na dala niya at subukang buhayin muli ang mga goblin na kakatay niya lang. Ibinato ng shaman ang lahat at nagbitiw ng isang spell na parang napaka-seryoso para sa kanyang nakakatawang maliit na mukha. Nakakagulat, gumana ito, at isang pulang goblin ang bumangon mula sa lupa. Inulit ito ni Jahad ng 2 beses pa at kinumpirma na ito ang limitasyon ng kanyang hukbo sa kasalukuyan niyang kalagayan. Gayunpaman, ang ideya na magkaroon ng isang hukbo ng mga undead ay nakakuha ng kanyang interes, dahil ginagawa nitong mas kapaki-pakinabang ang shaman kaysa sa inaasahan niya. Nang hindi naghihintay ng pahintulot, nagsimula ng mag-utos ang shaman sa kanyang mga binuhay na muli sa paligid, hindi man lang pinapansin ng kanyang amo. Nang tanungin niya kung anong ginagawa nila, masayang ipinaliwanag ni Jahad na hindi na niya kailangang dalhin ang lahat ng samsam. Nakakainis sa kanya ang batang isip na agad nag-uutos ng trabaho pagka-unlock niya ng mga alipin. Sinabi niya kay Jahad na balak niyang mag-farm ng mga elite monster pagka level 2 niya. Nagulat si Jahad sa kanya, at casual na binanggit na alam na niya kung saan nagtitipon ang lahat ng mga elite. Mukhang napakatamad nila kaya halos nagkakampo lang sila sa isang lugar halos buong oras. Nang marinig yun, napakalawak ng ngiti ng ating bida. Dahil mayroon siyang napakagandang ideya. Pagkatapos marinig na ang mga piling halimaw ay sapat na mangmang para magsama-sama sa isang lugar, si Kaiser ay nakabuo ng plano. Sa tulong ni Jahad, tinahak nila ang kagubatan at natagpuan ang tamang lugar para manghuli. Nakakita sila ng kampo ng mga halimaw na kahawig ng mga duwende, ngunit medyo mas tao. Kinumpirma ni Jahad sa kanyang amo kung ito ba ang kanilang hinahanap. Isang nakakalokong ngiti ang sumili sa mukha ni Kaiser sa nakita niyang kampo. Ang pagkakita sa kampong ito ay nagdulot ng biglaang misyon, pagsubok ng mga mandirigma. Ang pagkumpleto sa misyon ay maaaring magbigay sa kanya ng 100 ginto, kaunting skill EXP, at isang intermediate ticket para sa kasanayan. Kung may mga ticket sa swertehan, alam mong magtatrabaho ng husto ang lalaking ito para makuha ang mga iyon. Nang walang pag-aaksaya ng kahit 1 segundo sa 48 oras na limitasyon, sinugod niya ang kampo, at naalarma ang mga piling kalaban sa kanyang presensya. Hindi na kailangang maging palihim, ibubuhos na lang niya ang lahat ng kanyang lakas. Sa ikabubuti ng mga piling kalaban, hindi sila nag-atubili at agad na itinaas ang kanilang mga armas. Nailigin niya ang unang atake sa tamang panahon. Gamit ang kanyang momentum, umatake si Kaiser mula sa itaas. Habang nakasukbit pa rin ang kanyang malaking espada, ginamit niya ang kanyang tuhod para damaloy ng isang napakalakas na suntok sa pagmumukha ng halimaw. Marami siyang binungang ngipin at sinira ang ilong ng kawawang nilalang. Hindi na lumingon si Kaiser at bumaling ang atensyon sa iba pang nasa kampo. Sa pagkakataong ito, mabilis niyang kinuha ang kanyang nakaw na daga mula sa kanyang imbakan. Sa isang gamit ng Vital Thrust, mabilis niyang sinugatan ang mahahalagang bahagi ng katawan ng 3 halimaw. Ang mga atake na hindi nakamete ay nag-iwan ng matinding pagdurugo. Sa loob lamang ng ilang segundo, ginawa niyang isang desperadong halimaw na lang ang buong kampo.
Sinusubukan ang kanyang lakas laban sa talam ng halimaw. Kakayahan, hinarang ni Kaiser gamit ang kanyang punyal. Nagulat ang halimaw nang mapigilan ang isang buong swing ng isang maliit na sandata. Sa sobrang pagkakabukas, binigyan niya ang halimaw ng isang malakas na sipa sa tiyan na nagpahirap sa paghinga nito. Upang tapusin ang kanyang biglaang pananambang, inabot niya ang kanyang pangunahing sandata. Itinanghal niya ang pulang malaking espada sa abot ng makakaya niya at pinangyari ang halimaw na umungal sa kanyang huling sigaw ng digmaan. Hiniwa ni Kaiser ang kawawang nilalang sa dalawa ng walang pagtutol. Mula sa kanyang unang pagsugod hanggang sa huling pagpatay, ilang segundo lamang ang kailangan niya upang madungisan ng dugo ang kampo at tapusin ang gawain. Pinanood ni Jihad mula sa malayo kung paano walang kahirap-hirap na ginapi ng kanyang baliw na amo ang isang tropa ng mga elite. Naramdaman niya kung gaano kita-katakot ang lalaking ito noong sila'y nasa kanlurang gubat pa. Hindi siya matatawag na tao. Mas angkop na tawagin ng lalaking ito na isang demonyo. Ang Diablo mismo na nagkatawang tao. Itinirik ni Kaiser ang kanyang talam sa lupa at pinalawak ang kanyang pakiramdam sa paligid. Ngayong wala na ang mga mandirigma, ang susunod na panganib ay dapat lumitaw na anumang minuto. Gaya ng inaasahan, ang nakatagong boss ng field, ang goblin na dakilang mandirigmang si Karok, ay biglang sumulpot mula sa kakahuyan. Ang kanyang biglaang paghahanap, automatikong kinadina sa isang mas mataas, ang pagsubok sa dakilang mandirigma. Si Karok ay isang pinangalanang elite na nakatagong field boss, isang dakilang mandirigma na may pinalakas na katawan at mga kasanayang berserker. Ang isang normal na manlalaro ay matatakot ng husto sa mob na ito, ngunit ang nakita lang ni Kaiser ay isang naglalakad na loot bag. Dinampot niya ang kanyang malaking espada at sumugod pasulong upang salubungin ang nakatagong field boss sa kalagitnaan. Sinubukan ni Jihad na babalaan siya na ang pagsolo sa isang field boss na ganito kalibre ay maaaring medyo sobra, ngunit hindi nakinig ang kanyang master. Ang nagyayelong palakol ni Karok ay puno ng walang awang atake. Sa sandaling sila, magtagpo ang mga talam, ang kanyang malaking espada ay babasagin. Isinasaalang-alang ang impormasyong ito, iniwasan ni Kaiser ang direktang labanan sa pamamagitan ng isang nakakatakot na pagpapakita ng kahusayan sa espada. Naiwang tuliro at naguguluhan si Karok dahil hindi niya natapos ang laban sa isang bagsak. Gayun din, nagtaka si Jihad. Isang saglit bago masira ng palakol ang kanyang sandata, binago ni Kaiser ang anggulo ng kanyang malaking espada at iniwasang mawala ng mahalagang kagamitan. Itinaas niya ang kanyang ulo at binigyan ng mapanuksong tingin ang higanteng goblin. Ito ay napaka-epektibo. Itinaas ni Karok ang palakol sa itaas ng kanyang ulo, sabik para sa ikalawang pag-ikot. Sa mas malapitang laban, inagaw ni Kaiser ang lahat ng momentum mula sa malamig na sandata ng goblin. Nagpatuloy sila sa rambulan nang walang anumang magarbong galaw ng paa. Tumayo lang sila at nagpalitan ng suntok. Wala pang nakitang ganito si Jihad sa kanyang 100 taong buhay. Hindi nag-agapi si Kaiser dahil sa kanyang perpektong paggamit ng parry. Madali niyang pinapawi ang anumang atake bago pa ito makapinsala gamit ang purong kasanayan. Gaya ng alam mo, ang pagparry ng atake ay isang malakas ngunit mapanganib na diskarte. Kung mali ng kaunti ang timing, ito ay mabibigo. Ito ay isa sa napakakaunting kasanayang pananggalang na magagamit ng isang mandirigma ng espada. Ginagamit ito ng karamihan ng mga manlalaro para pahinain ang mga normal na kalaban na madaling mahulaan. Kung tama ang mga kondisyon at sapat ang galing ng gumagamit, ang simpleng pagharang ay kayang pigilan ang mga maalamat na kasanayan. Dahil sa sobrang babang tsansa ng tagumpay at kahirapan sa paggamit, halos walang mandirigma ng espada na gumagamit nito sa totoong laban. Sa kabutihang palad, nakuha ni Kaiser ang kasanayang ito na may mataas na panganib, mataas na gantimpala mula sa isang mababang uri ng gacha. Nang matapos ang cooldown para sa Ruthless Strike, nagpakawala si Karok ng isa pang pag-atake na babago sa laban. Sa pagkakataong ito, hinayaan ni Kaiser na tamaan siya ng field boss. Wala kundi dumi at biglang nag-teleport sa likod ng mangmang na goblin. Bago pa man namalaya ni Karok na paparating siya sa tagiliran niya, nagdiriwang na si Kaiser na may nakakalokong ngiti. Pinanood ni Jihad ang kanyang master na madaling pinutol ang ulo ng isang boss na dapat ay nangailangan ng maraming manlalaro para matagumpay na mahuli. Sa isang gawang lubos na pagkasira, isang buong crescent swing ang pumugot ng ulo ng malaking brute.
Ang nakatagong field boss, dakilang mandirigmang goblin na si Karok, ay natalo na. Nakumpleto ni Kaiser ang pagsubok ng dakilang mandirigma at naitala ang achievement sa kanyang adventure log. Ginantimpalaan siya, na may 200 ginto, malaking halaga ng EXP, at 2 ticket sa pagkuha ng intermediate skill. Baliwala kay Kaiser ang ibang gantimpala. Agad na nabaling ang kanyang atensyon sa mga ticket ng gacha. Nagdiwang siya na parang yung unang tao na nakadiskubre ng apoy. Tuwing nakikita ni Jihad ang kanyang amo na sumasayaw ng katulad nun, hindi niya maiwasang mahiya. Kapag nakikipaglaban ang taong ito, parang demonyong nagpapaslang ng lahat sa daan niya. Pero sa oras na bubunot na siya ng card, nagiging pinakagunggong na nilalang sa mundo. Ganyan ang buhay ng isang adik sa sugal. Agad niyang binuksan ang mga tiket at pinindot. Pindutan ang paggamit sa record na oras. Dumagsa ang dopamine sa kanyang isipan habang napakaraming posibleng kasanayan ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang unang card ay nagbigay sa kanya ng isang bihirang kasanayan sa martial arts, ang umaakyat na sipa ng dragon. Ang pangalawa ay kumuha ng isang bihirang kasanayan mula sa buffer class na tinatawag na paghampas. Malaki ang nakuha niyang kasanayan sa buffer na ito. Ang paghampas ay isang pangunahing kasanayan para sa mga buffer. Ito ay may 40 segundong tagal at 40 segundong cooldown, na nagbibigay dito ng 100% uptime na dagdag 40 pisikal na atake. Halos ginagawa nitong isang normal na espada na pareho. Level sa isang bagay na tumatama na parang isang malaking espada ng walang abala. Talagang sinuwerte siya ngayon. Angkop na angkop ang skill na ito sa kanya na halos maiyak siya. Ang DPS na kayang mag-buff sa sarili ay isang pangarap para sa solo play. Ang Ascending Dragon Kick ay dagdag pa sa ganda. Gusto niya talagang makuha ang skill na ito dahil sa simpleng katotohanan na napakaganda nitong tingnan. Dagdag pa, ang Hidden Field Boss ay naghulog ng pulang leather top at pulang leather bottom ni Karok, parehong kasuutang hero grade. Nakakuha pa siya ng rare plus pulang at asul na leather shoulders ni Karok at ang essence ring ni Karok, isang accessory na hero grade. Sa wakas, makakalaya na si Kaiser sa kanyang kinasusuklamang goblin set para sa isang malaking pagpapabuti. Isinuot niya ang buong red at asul na Great Warrior set ni Karok. Kasama sa mga pagpipilian ng set ang 10% pagtaas sa saklaw ng atake ng slam, 6.5% pagtaas sa pinsala sa labanan, at dagdag na 4 sa lahat ng stats. Ang pagsusuot ng full set na may 2 kulay ay tiyak na isang pagpapaganda sa itsura. Binati ni Jihad ang kanyang amo at inamin na nakakatakot talaga si Kaiser minsan. Tinanggap niya ang takot ng kanyang lingkod bilang isa pang papuri. Minsan natatakot siya sa kung gaano siya napupukaw. Nakikitang nagpapakasaya si Kaiser sa kanyang pagmamataas, hindi na inaasahan ni Jihad na magkaroon ng tunay na usapan sa lalaki. Nabitin ang kanyang pagyayabang nang may lumabas na abiso na nabawasan ng 1 puntos ang katapatan ng maliit na duwende. Alam na siniraan siya ng maliit na hanggal sa kanyang isipan, ipinakita ni Kaiser ang kanyang malaking espada sa maliit na isa at pinaalalahanan si Jihad na huwag sumuwi kung gusto pa niyang mabuhay. Salamat na lang, ang takot ay napakabisang pampataas ng katapatan pagdating kay Jihad. Sa kanyang layunin na nakamit, wala nang dapat gawin sa nakakalungkot na gubat na ito. Oras na para umalis. Kahit nakakapatay lang niya sa isang nakatagong field boss, si Mr. Rank 1 ay sabik pa ring manghuli ng isa pang kayamanan. Nakuha na niya ang isa, kaya ituloy na ang panalo. Ngunit para makapunta sa susunod na lungsod, kailangan munang malampasan ni Kaiser ang pagsubok ng kontinente. Nagkataon, ang pagsubok ay isang paghahanap sa field boss para talunin si Spider Queen Elisa at umabot sa level 24. Ang tinatawag na Spider Queen ay lumalabas sa kanlurang gubat. Tulad ng lahat ng field bosses, ang pasukan sa kanyang kuweba ay palaging puno ng mga manlalarong sinusubukan ang kanilang swerte. Sa ngayon, may karamihan-raming tao na nagtipon para sa susunod na paglitaw sa loob ng mga 10 minuto. Nabalitaan nila na ang huling pinaglitawan ay ang silangang bahagi ng sapot. May posibilidad na ulitin ng Reyna ang parehong pattern. Walang makapagsasabi ng sigurado. Maaaring lumitaw ang boss mula sa kanluran o hilaga, walang nakakaalam. Sakto bago ang laban para sa Reyna, narating ni Kaiser ang pugad na nababalot ng sapot.
Tinanong niya ang kanyang kalbong goblin kung alam nito ang eksaktong lugar ng paglitaw. Tinawag ni Jihad ang reyna ng gagamba na isang bagong henerasyong halimaw, kaya hindi talaga niya ito kilala. Ayos na yun, medyo nadismaya si Kaiser. Akala niya kabisado ng maliit na lalaking iyon ang buong gubat. Sa huli, si Kaiser ay nakikipagsapalaran din gaya ng ibang mga manlalaro. Kung saan man siya lilito, maaari pa rin niyang gamitin ang backstab para makalapit. Mabuti na lang, aktibo ang kanyang katangiang Slayer at nagbigay sa kanya ng kalamangan sa lahat. Ang katangian ay aktwal na nagpakita ng lugar kung saan lilito si Spider Queen Elisa sa kanyang isipan. Isang nakagugulat na sorpresa, pero medyo kakaiba rin. Sa pagkakaalam niya, hindi niya nakuha ang titulong Slayer para sa mga halimaw na parang gagamba. Posible kayang Slayer, na naangkop sa mga boss na hindi pa niya napapatay? Kung gumagana ito sa kahit anong uri ng boss monster, siguradong napakalakas ng trait na yun. Kailangan niya itong subukan ng maraming beses sa hinaharap. Ang mahalaga lang sa ngayon ay ang field boss na malapit na niyang talunin. Sa ngayon, ang kanyang mga gamit ay sadyang ginawa para solohin ang maraming field boss hanggat maaari. Nang matapos ang 10 minutong timer ng paglitaw, nawala si Kaiser, iniwan ang ibang mga manlalaro sa alikabok. Nag-teleport siya mismo sa likod ng malaking Spider Queen Elisa, na walang ibang manlalaro sa paligid ng madilim na yungib sa ilalim ng lupa, magkakaroon siya ng maraming espasyo para makapagpakawala. Ang kombinasyon ng kanyang katangiang Slayer at pananaksak mula sa likod ay masyadong epektibo. Si Jihad ay dinala rin kasama niya. Patuloy na namamangha ang maliit na lalaki sa lahat ng mga gimmick ng kanyang amo. Nakatayo sa harap ni Spider Queen Elisa, nakakatawag pa lang sa atensyon sa kanyang presensya, nagulat siya sa laki ng field boss. Umungal ang malaking gagamba ng kanyang pangalan tulad ng isang Pokemon habang sumugod ito sa nag-iisang manlalaro. Sinusuri ang kanyang kalaban, mabilis na umatras si Kaiser. Nang makalayo na siya, ginamit niya ang pananaksak sa likod at biglang naglaho. Medyo huli na ang reyna ng gagamba para makatalikod at depensahan ang sarili. Nakahanap si Kaiser ng perpektong kasanayan para sa kanyang bagong ascending dragon kick. Ang pinsala ay lumakas dahil sa set option effect niya, nagdulot ng 6% dagdag na pinsala. Higit sa lahat, tama siya. Talagang napakaganda nito. Nagdulot siya ng labis na pinsala na halos paiyakan sa sakit ang mga mata ni Elisa. Bigyan niyo ang lalaking ito ng tirang at tawagin siyang Lee Sin. Ang isang sipa na yun ay nagdulot ng pinsala na katumbas ng isang ultimate skill. Tinamaan nito ang reyna ng gagamba. Dumadagundong sa loob ng yungib, bumagsak ng mukha sa lupa. Ayaw magpatalo, binunot ni Kaiser ang kanyang malaking espada at sumugod. Si Elisa ay lubhang napinsala, at nahihirapan siyang bumawi. Dahil sa kanyang unang sugat, hindi siya makagalaw at nakatayo lang doon habang tinataga siya ni Kaiser na parang karne. Dahil walang lumabas na abiso ng pagpatay, hindi niya tinigilan ang walang labang pag-atake, at lalo pa niyang binilisan. Ginamit ni Kaiser ang kanyang kasanayan sa pag-atake upang palakasin pa lalo ang kanyang lakas. Ramdam na ramdam ang paglakas. Naging mas mabigat ang kanyang presensya. At mas nagbabanta. Bawat bakas ng galit ng reyna ng gagamba ay naging takot habang nararamdaman niya ang pamilyar na enerhiya na umaakyat sa loob ng kanyang kalaban. Nagpatawag si Kaiser ng mas malaki at mas mabangis na dragon gamit ang sipa ng umaakyat na dragon. Ibinagsak niya ang kanyang paa sa ulo nito para durugin ang utak ng higanteng halimaw. Dumura si Elisa ng mapait na apdo habang naglalaho ang lahat ng pag-asa ng kaligtasan. Ang lakas sa likod ng kanyang paa ay yumanig sa lupa at sa buong sistema ng yungib. Nagtago si Jihad sa likod ng bato mula sa isang ligtas na lugar. Naawa siya sa mga halimaw na nakaharap ng kanyang amo ngayong araw. Halos hindi na makatayo, tumingala ang reyna ng gagamba kay Kaiser na may nagmamakaawang mga mata. Nagsisimula na siyang mainis sa paulit-ulit na pagtawag ng gagamba sa pangalang Elisa, parang sirang plaka. Ngayong halos tapos na ang laban, nanaig ang kanyang hilig na manakit. Itinabi niya ang kanyang mga sandata para magpakasakit. Maaaring hindi niya naiintindihan ang pananalita ng tao, ngunit nararamdaman ng reyna ng gagamba na masasaktan siya ng husto. Pinakinggan ni Jihad ang tunog ng malalakas na kamao na dumadagok sa laman ng halimaw. Ang kalupitan ng kanyang amo ay nagdulot sa kanya ng PTSD.
Hindi na bago sa kanya ang mapalo ng mga kamay na yon. Mabilis na dumagundong ang mga suntok ni Kaiser, 12 ng bawat segundo, na unti-unting bumabawas sa HP ng Spider. Narinig niya itong paulit-ulit na sumisigaw ng pangalang Elisa, at biglang naalala ni Jihad. Narinig na niya ang pangalang yun dati. Nang mapagtanto niya, tumakbo siya papunta sa labanan at kinakabahang hiniling sa kanyang amo na itigil ang pagbugbog. Nanganganib siyang maparusahan ni Kaiser at nagmakaawa sa lalaki na itigil ang mga suntok. Hindi naman ganap na walang puso si Kaiser. Sinunod niya ang hiling ng kanyang goblin at humiwalay. Tumakbo si Jihad kay Elisa na may luha sa mga mata habang sinusubukang ipamulat ang kanyang mga mata. Sa halos wala ng lakas. Lakas upang titigan ang maliit na goblin, nahirapan ang reynang gagamba na makilala si Jihad. Hinayla niya pababa ang kanyang balabal upang ipakita sa kanya ang kanyang kalbong ulo para maalala siya nito. Pagkakilala pa lamang niya kung sino ang nasa harap niya, bumuhos ang luha ng ginhawa sa higanteng gagamba. Ang dalawang boss na ito ay may kasaysayan na nagsimula pa 150 taon na ang nakalipas. Isa lamang siyang cute at maliit na spiderling noon. Lagi niyang ugali na sabihin ang kanyang pangalan, Elisa. Hindi pa nakakita si Jihad ng uri ng gagamba na tugma sa kanyang paglalarawan noon. Sa isang kapritsyo, inanyayahan niya ang gagamba na sumama sa kanyang mga paglalakbay, at agad naman itong pumayag. Nandyan si Elisa para sa kanya sa napakaraming gabi ng pag-aaral at eksperimento. Para kay Jihad, medyo karaniwan ang tunog ng pangalang Elisa, kaya dinagdag niya ang letrang E sa simula ng pangalan niya. Tuwang-tuwa si Elisa na bigyan siya ng bagong palayaw ng kanyang bagong kaibigang goblin. Noong una, nahirapan siyang bigkasin ang kanyang buong pangalan, pero pinili ni Jihad na tawagin na lang siyang Elisa mula noon. Isang araw, kinailangan niyang umalis papunta sa isang lugar na hindi angkop para sa isang maliit at mahinang spider. Mapanganib ang lugar para sa kanya, lalo na para sa kanyang maliit na kaibigan. Bago umalis, nangako siyang babalik agad. Matyaga siyang naghintay sa kanyang kaibigan, hindi man lang umaalis sa pinag-iwanan nito sa kanya. Tumayo si Elisa ng napakatagal, Diyos na ang nakakaalam kung gaano, ngunit hindi na bumalik ang kanyang kaibigan. Lumipas ang mga araw at humupa ang buwan. Mula pagsikat ng araw hanggang paglubog ng buwan, nagtiyaga siya. 1 taon ang lumipas at naghintay siya. 1 dekada ang dumaan at naghintay siya. 100 taon ang lumipas at naghintay pa rin siya. Patuloy na naghintay si Elisa sa araw na hindi darating, isang pangako na hindi matutupad. Ang kabong tinawag niyang tahanan ay unti-unting nanghina dahil sa paglipas ng panahon. Tuluyan itong bumagsak, at napilitan ng batang si Elisa na pumunta sa kanlurang kagubatan. Matapos ang mahigit 1 siglo ng walang ginawa kundi maghintay, pinatatag niya ang kanyang loob at naglakbay sa lugar kung saan niya unang nakilala ang kanyang kaibigan. Patuloy niyang inuulit ang pangalang ibinigay ni Jihad sa kanya para hindi niya makalimutan. 150 taon ang lumipas, sa wakas ay nagkita muli sina Jihad at ang maliit na si Elisa. Nagbaliktad ang kanilang mga laki, ngunit nanatili ang damdamin at alaala. Matapos marinig ang kwento ng goblin, ang tanging narinig ni Kaiser ay isang walang kwentang tao si Jihad na iniwan si Elisa. Itinaas ng kalbong goblin ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang amo sandali, pagkatapos ay patuloy na umiyak para sa kanyang matagal nang nawawalang kaibigan. Ang pagtitipong ito ay nagbabangon ng isang simpleng tanong. Si Jihad ay nawala ng hindi lang 1 o 2 taon. Wala siya sa eksena sa loob ng 1 siglo at kalahati. Bakit kaya? Hindi talaga masabi ni Jihad ang dahilan. Hindi pa niya ito kayang ibahagi sa ngayon. Hindi masyadong natuwa si Kaiser sa kanyang malabong sagot. Gayunpaman, ang tanging nagawa ng maliit na goblin ay humingi ng paumanhin dahil hindi niya maibunyag ang ilang sikreto. Nang makita ang sinseridad ni Jihad, hindi na siya pinilit pa ng amo. Ngayong narinig na niya ang nakakalungkot na kwento ng Spider Queen, hindi alam ni Kaiser kung paano magpapatuloy. Ang kanyang graduation quest ay patayin si Elisa. Hindi niya kaya laktawan ang isang importanteng misyon at antalahin ang kanyang pag-usad. Mabuti na lang, parang may paraan si Elisa para tumulong. Masigla niyang sinabi kay Jihad ang nalalaman niya sa wika ng mga halimaw. Nang marinig ang kanyang plano, ayaw ni Jihad na isipin man lang yun. Gusto ni Kaiser malaman kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa,
at nag-aatubiling isinalin ni Jihad. Sa madaling salita, sinabi ng reyna ng gagamba kay Jihad na dapat nasaksakin na lang siya ng tao. Ito ang Shareflix Webtoon Recap. Tingnan nyo ang homepage ko at makikita nyo ang iba pang mga recap. Minamadali ko na isulat at i-edit ang susunod na recap, kaya malaya kayong mag-iwan ng komento at ibahagi ang mga opinyon nyo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel namin.